Siya ay isang ordinaryong tao lamang, ngunit pagkatapos na mailipat sa isang parallel na mundo, siya ay naging pinakamalakas na martial artist sa tulong ng isang level up na cheat skill. Nagsimula ang kwento ng muling nabuhay ang sinaunang Diyos ng digmaan sa isang 28 taong gulang na lalaki na nagngangalang Fang Ping, na na-teleport 10 taon pabalik sa isang parallel universe kung saan ang martial arts ang lahat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na lumulutang na parang multo sa gitna ng isang epikong labanan sa pagitan ng dalawang Grandmaster level na martial artist na nagngangalang Tai at Lee. Inilabas ni Tai ang kanyang purple na aura at hinampas si Lee diretso sa isang bundok gamit ang isang makapangyarihang martial arts technique. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, ngunit ipinakita sa kanya ni Lee kung sino ang boss sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang nakatagong pamamaraan na tinatawag na Heavenly Horse Master Fist, at tuluyang napuksa ang isa pang Grandmaster. Pagkatapos noon, nakita ni Fang Ping ang kanyang sarili na nakaupo sa isang upuan sa klase at basang-basa sa pawis, na parang kakagising lang mula sa isang nakakatakot na panaginip. Laming-galinga siya sa paligid, pilit pa ring pinoproseso ang nangyari. Inanunsyo ng guro na ang pagpaparehistro para sa pagsusulit sa martial arts ay magsisimula bukas, at pagkatapos ay lumabas ng silid-aralan. Napansin niya ang kanyang mga kaklase na sina Yang Jin at Shin Fan at patuloy na nakatitig sa kanila. Napalingon ang dalawa at nagtatanong kung bakit ganoon ang tingin niya sa kanila. Pero bago pa siya makapagsagot, may nagpakitang ibang kaklase na may dalang video. Sa video, ang isang lalaki na nagngangalang Lendo, na isang ikatlong ranggo na mandirigma, ay patuloy na nagsasabi tungkol sa pagtataya ng kanyang buhay upang makapasok sa battle zone ng mga mandirigma sa ikawalong baitang. Sinabi niya sa mga manunood na alalahanin ang kanyang pangalan kung sakaling mapaslang siya para lamang ipakita sa kanila ang lugar. Nakita ni Fang Ping ang larangan ng digmaan at napagtanto na ito ang eksaktong lugar na nakita niya kung saan nag-aaway ang dalawang Grandmaster. Hindi pa rin alam kung ano ang nangyari sa mundo at kung saan nanggaling ang lahat ng bagay na ito ng martial artist, nagmamadali siyang pumunta sa isang internet cafe at nagsimulang maghalongkat sa web. Sa lalong madaling panahon nalaman niya na ito ay talagang isang parallel na mundo kung saan ang mga martial artist ang namamahala sa lahat, at ang pagsusulit sa martial arts ay tila isang malaking pagbabago sa buhay ng isang tao dito. Lumabas siya ng kafe matapos malaman na nasa 10,000 ang registration fee, at halos 30,000 ang halaga ng vitality pills na kailangan niya. Sa daan, nakatagpo siya ng wanted poster ng isang second-ranked martial artist at pagkatapos ay dumiretso sa kanyang bahay sa Jingu Garden. Nakakaramdam siya ng wave ng nostalgia habang nakatingin lang sa lugar at may nakita pa siyang susi sa kanyang bulsa. Pagpasok niya sa loob, sumugod ang kanyang kapatid na babae at hiniling na ibalik niya ang perang hiniram niya sa kanya. Kinurot ni Fang Ping ang kanyang mukha, at agad siyang tumakbo para magreklamo sa kanilang ina. Pagkatapos ay nakita ni Fang Ping ang kanyang ama na pumasok sa bahay at nakangiti habang nakikita ang kanyang pamilya. Habang naghahapunan, sinabi niya sa kanyang ama na gusto niyang lumabas sa pagsusulit sa martial arts. Ang kanyang ama ay tumayo mula sa mesa at bumalik na may dalang isang sobra na puno ng pera, na sinasabi sa kanya kung gaano kaseryoso sa isang tao ang pagpili na ito. Sa gabi, nakikinig si Fang Ping sa kanyang mga magulang habang sila ay naghuhugas ng pinggan. Ibinalita ng kanyang ina na nasa 50,000 lang ang kanilang naiipon. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na hihiram siya ng ilang mga table tasks na nagpapalakas ng dugo mula sa pabrika dahil ayaw niyang pigilan ang kanilang anak. Kinabukasan sa paaralan, nabigla ang mga kaibigan ni Fang Ping matapos malaman na nag-sign up siya para sa pagsusulit sa martial arts, na sinasabing ito ay kabuoang basura. Pumasok ang kanilang guro sa klase at ibinalita na si Wang Ji mula sa kanilang paaralan, na ngayon ay isang sikat na martial artist, ay bibisita sa kanilang paaralan. Agad nitong pinasigla ang mood ng buong klase, at sa sandaling iyon, hiniling ng propesor kay Fang Ping at Yang Jin na pumunta sa istasyon upang kunin ang kanilang senior. Kinalaunan sa araw na iyon, habang nakahiga si Fang Ping sa kanyang kama at tinitingnan ang pamantayan sa pagpasok para sa paparating na pagsusulit, isang patak ng mabahong tubig ang bumagsak sa kanya, at napagtanto niyang ang banyo sa itaas ay tumutulo muli. Maya-maya lang, tumawag ang kanyang ina, at hinihiling sa kanya na suriin ang mga table tasks na dala ng kanyang ama. Mabilis na bumangon si Fang Ping at siniyasat sila.
Sa sandaling hawak niya ang isa sa mga table task, isang kakaibang sensasyon ang dumaan sa kanya, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar. May lumabas na panel screen na nagpapakita ng tinatawag na martial art value. Bumalik siya sa realidad at nagsimulang mag-isip kung guni-guni lang ba iyon. Na-curious siya at kinuha ang pangalawang tableta, napunta sa parehong kakaibang espasyo. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang hindi pa naginip iyon kundi dulot ng blood key pills. Napagtanto niya na nakatayo siya sa tuktok ng isang estatwa at tumitingin sa panel ng system, nalilito sa mga nilalaman nito. Pagkatapos hawakan ang pangalawang tableta, ang halaga ng martial art na ipinakita doon ay tila doble. Sa pag-aakalang ito ay kumakatawan sa halaga ng pil sa merkado, tinapik niya ang nakasulat sa pangalawang linya, na nagpapahiwatig ng mahalagang enerhiya. Isang matalim na alon ng sakit ang tumama sa kanya habang ang halaga ng martial art ay biglang nagsisimulang bumaba. Ang biglaang pagbabago bago sakay at dugo ay nakakuha ng atensyon ng isang wanted na takas, na tila may babaeng banihag. Sa parehong oras, nakatanggap si Senior Wang Ji ng salita na kakapasok lang ng kriminal sa Kangshin, at kapag nakaalis na siya roon, maaaring maging imposible ang pagsubaybay sa kanya. Kinukot siya ni Senior Wang Ji ang informer dahil masyadong maagang tinakot ang target at humihingi ng kalahating milyong martial art point. Bumabalik ang kwento kay Fang Ping habang ang kanyang mga kalamnan ay naninigas ng husto, at kapag tinitingnan niya ang mga martial art point, ang mga ito ay bumagsak hanggang sa 30,000, habang ang kanyang vital energy ay halos tumaas lamang ng 0.1, na nagpapakita ng katawa-tawang ratio na 100,000 sa isa. Sumigaw siya sa pagkadismaya, iniisip kung gaano karaming mga table tasks ang kakailanganin niya sa bilis na iyon. Sa sandaling iyon, ang kanyang kapatid na babae ay nagpakita sa pintuan, sinisigawan siya sa pagsigaw na parang baliw. Humanga si Fang Ping na ang tableta ay hindi nawala pagkatapos gamitin, at nagpa siya na pangalanan ang kakaibang lugar sa loob ng rebulto bilang ang sistema. Dumating ang susunod na araw, at pumunta si Fang Ping sa istasyon kasama ang kanyang mga kaklase upang tanggapin ang kanilang senior. Nang magpakita si Senior Wang Ji, nagtanong ang isa sa mga lalaki kung bakit hindi siya dumaan sa pangunahing exit, kung saan mabilis na itinago ni Wang Ji ang katotohanang sinusubaybayan niya ang takas at sinasabing dumating siya ng medyo mas maaga kaysa sa naka-schedule. Habang nagpapakilala si Fang Ping, naramdaman ni Wang Ji ang pamilyar na lakas ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan at sinabi niya sa dilaw na naka-hoodie na lalaki, na walang tigil sa pagyayabang, na ang kanyang lakas ay tugma kay Fang Ping. Nagsimulang maghinala ang kanyang mga kaklase na umiinom siya ng ilang energy pills, ngunit si Fang Ping ay nag-isip ng dahilan. Iminumungkahi nila si Wang Ji na sumakay sa bus ngunit sa halip ay lumakad kasama niya, ayon sa kanyang kahilingan. Kapag narating na nila ang paaralan, nagbigay si Wang Ji ng isang solidong motivational speech, na nagpapasaya sa mga tao bago siya umalis. Sa paglubog ng araw, ibinibigay niya ang kanyang contact number sa mga junior na dumating para sunduin siya, na sinasabi sa kanila na makipag-ugnayan kung sakaling magkaproblema sila. Pag-alis ni Senior Wang Ji, biglang naalala ni Fang Ping na tumutulo pa ang kisame sa kanyang silid, kaya nagmamadali siyang umalis para ayusin ito. Kumatok siya sa pintuan ng kapitbahay na nakatira sa itaas niya, at kapag walang sumasagot, tumalikod siya para umalis ngunit huminto nang marinig niya ang tunog ng pagkabasag ng salamin. Agad siyang bumalik at nagsimulang tawagan ang kanyang tita Sheena, na nakatira doon. Sa muling pagsigaw ni Fang Ping, binuksan ng isang lalaki ang pinto at pinagalitan siya sa paggawa ng eksena. Mahinahon niyang sinabi na pinarentahan siya ni tita Sheena ng ilang araw. Binanggit ni Fang Ping ang pagtagas ng kisame na nagmumula sa banyo at ipinapalagay na maaaring may alam ang bagong nangungupahan. Tinitigan siyang mabuti ng lalaki, sinusubukang alamin kung alam ng lalaki kung sino talaga siya, pagkatapos ay inanyayahan siyang pumasok upang panatilihing cool ang mga bagay. Naglakad si Fang Ping sa banyo at nakita niya ang isang bendahe na may bahid ng dugo, agad na napagtanto na nakatagpo niya ang wanted na kriminal. Nang maramdamang may nangyayari, nag-alok ang lalaki na magpainit ng tubig at sinabihan si Fang Ping na maupo. Inilabas ng kriminal ang bounty, matagumpay na nilinlang si Fang Ping para ibunyag na alam niya ang tungkol sa kanya. Ngunit bago magkagulo ang mga bagay-bagay, nagawa ni Fang Ping na mag-type ng mensahe kay Senior Wang Ji, na humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, tumawag si Wang Ji,
at natarante si Fang Ping, ngunit bago pa siya makapagsalita ng marami, hinampis siya ng kriminal sa pader. Nasaktan si Fang Ping at nagpupumilit na tumayo. Napagtanto ng wanted na kriminal na ang lungsod ay hindi naligtas para sa kanya, at para mabura ang lahat ng ebidensya, dumiretso siya sa ulo ng ating bayani. Ngunit sa sandaling iyon, may hindi inaasahang nangyayari habang pinamamahalaan ni Fang Ping na ibalik ang kanyang enerhiya sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan ng mga puntos sa pamamagitan ng system. Umiwas siya ng ilang pag-atake, sinusubukang bawiin ang laban, ngunit nauwi sa pagbagsak muli sa lupa. Nang malapit ng ilabas ng takas ang kanyang pinakamalakas na galaw, si Senior Wang Ji ay gumawa ng isang nakamamanghang pagpasok at pinalo ang lalaki ng napakalakas hanggang sa siya ay nahimatay. Tinitingnan ni Senior Wang Ji kung ayos lang si Fang Ping, pagkatapos ay ipinaliwanag ang backstory sa likod ng kriminal. Noon ay biglang naalala ni Fang Ping si Tita Sheena at mabilis na sumugod para iligtas siya. Matapos ibigay ang kriminal sa pulisya, binigyan ni Wang Ji si Fang Ping ng thumbs up para sa pag-handle ng kanyang sarili laban sa takas, na ang pangalan ay si Wang Bin. Alam ni Fang Ping na ang kanyang sistema ay may malaking bahagi sa laban na iyon, ngunit nagpa siya na mas mabuting panatilihin ito sa mababang antas. Ibinigay sa kanya ni Wang Ji ang mga gamit ng takas, na nagsasabing maaaring kailanganin niya ito para sa kanyang tagumpay. Nang tanungin ni Fang Ping kung para saan ang mga item, masayang ipinaliwanag ng kanyang senior na ang mga tabletang pampalakas ng dugo ay nakakatulong na itaas ang pinakamataas na limitasyon ng enerhiya ng Kai ng isang tao. Pagkatapos, mayroong Kai at mga elixir ng dugo na ginagamit para sa pagpasok sa susunod na antas. Binanggit din niya na ang bawat baitang ay nahahati sa 4 na mas maliliit na yugto at nagpapatuloy upang punan siya ng iba pang mahahalagang bagay. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kapatid na babae ni Fang Ping, na nagrereklamo tungkol sa hindi niya pagsundo sa kanya mula sa paaralan. Ngunit nang makita niya si Wang Ji, lumiwanag ang kanyang mukha, at humarap siya sa kanya, humihingi ng autograph. Pagkatapos bumalik si Fang Ping sa kanyang silid, tinitingnan niya ang mga item at biglang nag-glitch pabalik sa system, kung saan ang kanyang martial arts value ay tumaas ng higit sa 2 milyon, na nagpapaliwanag kung bakit mas matindi ang kanyang mga reaksyon ngayon. Out of nowhere, nagsimulang kuminang ang system, at napagtanto ni Fang Ping na dapat itong isang pag-upgrade. Sa sandaling iniisip lamang niya ang tungkol sa pagtaas ng kanyang sigla, isang matinding sakit ang dumaan sa kanya, at natuklasan niya na ang paglakas ngayon ay kasing dali ng pagiging Super Saiyan. Kinabukasan sa paaralan, ang mayaman na lalaki ay nagsimulang magyabang tungkol sa kung gaano kahirap para sa kanya na maglakad ng ilang hakbang patungo sa sentro ng sigla, kung saan binilhan siya ng kanyang mga magulang ng makina upang suriin sa bahay. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Fang Ping sa kanyang lugar, gustong makita kung totoo nga ba ang sinabi ni Senior Wang Ji. Sinabihan ng mayaman na lalaki si Fang Ping na pukawin ang kanyang emosyon at subukang abutin ang kanyang pinakamataas na halaga. Ibinigay ni Fang Ping ang lahat, umabot sa halagang 113, na hindi mapaniwalaan ng rich kid. Ang ating kawawang bayani ay nagpalipas ng buong gabi doon para lang kumbansihin ang mayaman na lalaki na ito ay totoo, at sa wakas ay dumating na ang araw ng pagsubok. Sa test center, nagbibigay ang examiner ng pre-test speech tungkol sa kung paano ang mga martial artist ang ipinagmamalaki at kinabukasan ng bansa, pagkatapos ay nagpatuloy upang ipaliwanag ang mga patakaran. Nilinaw niya na ang sinumang maka-score ng higit sa 112 ay papasa at sinabi sa kanila na magsimula. Ang lahat ay nagsimulang sumigaw sa kanilang mga baga, ngunit sa sandaling ang iba ay tumahimik, si Fang Ping ay patuloy na sumisigaw na parang bata, tumatangging tumigil hanggang sa siya ay maging isang karakter na parang sa Dragon Ball. Ang kanyang testing capsule ay umiilaw ng maliwanag na pula, at ang tagasuri ay mukhang natigilan habang ang score ay umabot sa 149, na kapareho ng nakuha ni Senior Wang Ji noong nakaraang taon. Maging ang mayamang lalaki ay naiwang tulala, na pagtantong ipinulupot siya ni Fang Ping sa kanyang palad sa buong magdamag. Pagkatapos ay clear ang pagsusulit, tinawagan ni Fang Ping ang kanyang senior at tinanong kung siya ay dadating upang magbahagi ng ilang impormasyon tungkol sa universidad na dapat niyang puntiryahin. Sinabihan siya ni Senior Wang Ji na magkita sa sports arena bukas ng 2:00 ng hapon. Nang gabing iyon, nang makita ng ama ni Fang Ping ang kanyang mga resulta, naluluha siya sa tuwa sa kung gaano kalayo ang narating ng kanyang anak.
Ang buong pamilya ay nagiging emosyonal, at pagkatapos ay ang kwento ay tumalon sa susunod na araw. Binabati ni Wang Ji ang ating bida sa pag-clear sa pagsusulit at ipinakilala siya sa anak ng kanyang guro, si Menggay. Sinabi niya sa kanya na maghintay sa gilid at pagkatapos ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang master, si Jin Kingman, na minsang pumasok sa isang portal na alam niyang magsasara ito sa likuran niya. Ngunit para sa kapakanan ng sangkatauhan, ang lalaki ay walang pagpipilian. Bago umalis para iligtas ang isang lalaking nagngangalang Shenki, ibinigay ng master ang Martial Arts Society kay Wang Ji. Sinubukan ni Wang Ji na gumawa ng murang hakbang para manatili siya, sinabing papakasalan na lang niya ang kanyang anak kung hindi mananatili ang lalaki, ngunit agad itong pinasara ng master, tinawag siyang walang modo at binalaan niya na babaliin ang kanyang mga binti dahil bata pa ang babae. Bumalik sa kasalukuyan, naglunsad si Wang Ji ng isang sorpresang pag-atake kay Fang Ping at ginulo ito, nagtatanong kung siya ay kontento sa manipis na katawan na iyon. Pagkatapos ay nagseryoso siya muli at dinala siya sa pinakamahusay na mga opsyon sa universidad, na itinuro ang 4 na personal niyang inirerekomenda dahil ibinibigay nila ang lahat ng kailangan para sa mga tagumpay na walang bayad. Matapos itong pag-isipang mabuti, nagpa siya si Fang Ping na sumama sa pangalawang paaralan, sa Mowo. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng pag-alis. Nagpaalam si Fang Ping sa kanyang pamilya, at ang kanyang kapatid na babae ay gumawa ng isang umiiyak na mukha, humihiling sa kanya na ipaalam sa kanya sa sandaling mahanap niya ang kanyang sarili ng isang nobya. Habang papalayo ang tren, sinusundan niya ito, na nagbibigay ng malinaw na senyales na mamimiss niya ito. Samantala, naglalakad si Wang Ji sa tabi ng anak ng kanyang master, na nangakong lalakas para mailigtas niya si Fang Ping balang araw. Dumating si Fang Ping sa universidad at talagang nabigla sa pasukan. Isang lalaking may matalas na ngipin ang naglabas ng kanyang higanteng greatsword, at sinabihan siyang huwag isipin na ang pagpasok sa Mowo ay magiging espesyal sa kanya. Habang sinusubukan niyang alamin kung nasa ang yugto na si Fang Ping, tumawa si Fang Ping sa kawalan ng respeto ng may ngiti at nagtanong kung senior na ba siya. Kaya ang may asol na buhok ay nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Ken Fang. Ngunit nang magpakilala si Fang Ping at banggitin si Wang Ji, nakasimangot si Ken Fang, habang ang mukha ng kanyang kaaway na si Wang Ji ay kumikislap sa kanyang ulo. Sinabi niya kay Fang Ping na ihinto ang pakikipag-usap ng basta-basta sa kanyang senior, at nagsimulang magpakita ng paggalang habang siya ay umalis na may dalang isang sako na puno ng mga mapagkukunan. Sinumpa ni Ken Fang si Wang Ji at nangakong aayusin ang kanyang sarili hanggang sa madurog niya ang Guang at Manning University. Mamaya sa reception, ipinakita ni Fang Ping ang kanyang admission form sa receptionist, na nagulat nang makitang mayroon siyang second-rank bone temperang. Ngunit pagkatapos gumawa ng isang mabilis na pagsubok sa kanya, nalaman niyang naabot na niya ang ikatlong ranggo sa loob lamang ng isang buwan, isang bagay na isang pangalawang taon pa lang ang nagtagumpay sa ngayon. Natigilan ang lahat ng agad na sinimulan ng ginang ang paglalatag ng protocol, at sinabi pa sa kanyang senior na si Zui na ay escort siya. Pagkatapos nito, dinala niya sila sa lugar at ipinaliwanag na ang mga tanawin ay ginawang makapidyo hiningang sadya upang pasiglahin ang espiritu ng mga mag-aaral kapag ang pagsubok ay nagiging napakalaki. Sa loob ng mga dorm, tumungo si Fang Ping sa kanyang silid at nagulat siya sa napakalaking espasyo na nakukuha niya sa kanyang sarili. Nang magsimula siyang manirahan, pumasok ang isang blonde na gwapong lalaki mula sa tapat ng bulwagan, si Fok Han, at pinapaginhawa ang sarili sa kanyang sofa. Sa isang kaakit-akit na ngiti, tinanong niya kung saan galing si Fang Ping, at nang sabihin ni Fang Ping na sa Nanjing, mabilis na nagbabago ang ugali ni Fok Han habang tinatanong niya kung alam niya ang pangalang Wang Ji. Si Fok Han ay nagpatuloy tungkol sa kung paano napakalakas ni Wang Ji at natalo na niya ang mga nangungunang mandirigma mula sa 8 universidad. Habang si Fang Ping ay humihigop ng malamig na tubig, napansin ni Fok Han na mayroon siyang ikatlong ranggo na bone temperang at nahuli siya ng walang bantay. Nag-iba muli ang kanyang tono habang inaamin niyang maaaring hindi ganoon kalayo ang kanilang lakas sa totoong laban. Pagkatapos ay sinabihan niya si Fang Ping na huwag malate sa talumpati ng kanilang mentor sa Field 1 at nagpakita ng hindi kaaya-aya ng ngiti, na nagsasabi sa kanya na gumawa ng isang bombastic na debut sa field. Si Ken Fang ay hinayla kasama ng isang babae upang mag-scout para sa anumang mga kahangahangang fresher, at si Fang Ping ay nagpakita kasama ang kanyang bagong matalik na kaibigan sa huling segundo.
Pagsapit ng 3:00 ng orasan, biglang bumukas ang mga bakal na gate, at pinutol ng isang matikas na lalaki ang kaguluhan ng mga estudyante at ibinalita na sinumang mahuhuli ay mawawalan ng kalahati ng mga kredito na ibinibigay sa pagpasok, na nagkakahalaga ng 10,000 martial arts points para sa pangahas na dumating ng huli sa simula. Nilinaw ng punong guro ng MOO Academy na dapat silang matutong sumunod sa bawat tuntunin, at ang buhay ay hindi mapupuno ng mga rosas at tawanan para sa mga nakatakdang maging mandirigma na nagpoprotekta sa bansa. Ibinalik niya ang mensahe na ang pagsali sa MOO ay hindi ang kanilang pinakamataas kundi ang simula ng isang malaimpyernong karera diretso sa ibaba. Sa pamamagitan nito, tinawag niya ang mga instructor, na gumagawa ng isang marangya na pasukan mula sa langit, isa-isa, bawat isa ay mas kahanga-hanga kaysa sa huli. Habang ang lahat ay natigilan sa pagkamangha sa 5 instructor, ang grupo ay nagpapakilala sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpapakawala ng malalakas na aura na humihip sa karamihan ng mga estudyante. Isinasaalang-alang ito bilang isang hamon, bumangon si Fang Ping at sumagot sa pamamagitan ng isang malakas na pagpapakilala ng kanyang sarili, na nakakuha ng atensyon ng mukhang bagong gising na ginang na may sama ng loob laban sa kanyang pamilya, at tahimik na nangakong bibigyan siya ng kahirapan. Sa sandaling iyon, tumalon si Fakhan, tumanggi na Maiwan, at ang dalawa ay nagsimulang mag-bust out na nag-pose habang pinagmamasdan ang matinding enerhiya ng mga alon na sumasabog laban sa kanila. Ang kanilang kumpiyansa, na sobrang nakakairita, ay nagsisimula itong maging nakakainis kay Blue-haired Boy. Sa sandaling iyon, ang dating punong guro ay gumagawa ng isang engranding pasukan, na nagpapalabas ng mainit na enerhiya ng isang gininto ang Panginoon sa katawan, habang siya ay nakarating na may pinakamataas na aura at walang kamali-mali na dignidad. Agad na napagtanto ni Fakhan na malinaw na S-rank ang lalaki habang naglulunsad siya ng isang talumpati tungkol sa legacy ng MOO University at tungkol sa pakikibaka ng isang mandirigma. Ipinagpatuloy niya ang tungkol sa kung paano ang mga martial artist ngayon ay kulang sa kaluwalhatian na mayroon ang kanilang mga ninuno, at pagkatapos ay tumitingin sa langit ng may malalim na tingin, habang ang lahat ay tahimik na nagtataka kung ano ang kanyang mga sinasabi. Kapag natapos na iyon, casual na inanunsyo ng punong guro na ang lahat ay nakakakuha ng libreng top kai at blood pill, na nagpapasaya sa karamihan. Pagkatapos, nagsabi siya ng isa pang anunsyo na nagsasabing magsisimula ang kompetisyon sa pagsasanay ng freshman sa loob ng 20 minuto at inutusan ang lahat na pumunta kaagad sa bulwagan ng pagsasanay. Natarante si Fang Ping habang naririnig niya nito, at lahat ng freshmen, kasama na si Fakhan, ay mga karibal niya ngayon sa training hall. Namangha sina Fang Ping at Fakhan sa napakalaking sukat nito habang ipinapaliwanag ng kanilang instructor na sa 9 na kabuuang palapag, ang mga freshmen ay pinapayagan lamang sa unang palapag. Ang bawat palapag ay sinadya upang subukan ang iba't ibang mga kasanayan. Sinabi niya na ang palapag ng mag-aaral kung saan ang huling kinatatayuan nila ang magpapasya kung saang kolehiyo sila itatalaga. Ang sinumang papasok sa isang palapag pagkatapos mapunan ang lahat ng 400 na pwesto ay mawawalan ng higit sa kalahati ng kanilang mga kredito. Mabilis na napagtanto ng lahat na ang kompetisyon ay karaniwang isang battle royale, kung saan ang bawat freshman ay maglalaban sa isa't isa. Sa sandaling idinagdag ng instructor na tanging mga kahoy na armas ang pinapayagan, si Fang Ping at ang kanyang kaibigan ay tumakbo sa pasukan. Sa loob, ang mga armas ay nakuha at ang mga away ay nagsimulang sumiklab sa lahat. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, nagpaalam si Fang Ping at sinabi kay Fakhan na makikita niya siya sa ika-4 na palapag. Dumiretso siya sa hagdanan, hinabol ang isang lalaki na sumusubok na pabagsakin siya, pagkatapos ay dumaan sa isa pang trio ng mga talunan na kahit ang maliliit na bata ay kayang talunin sila ng hindi pinagpapawisan. Pinagmamasdan ang lahat na naghahampas ng kanilang mga sandata sa paligid na parang mga tulala, kahit sa ikalawang palapag, si Fang Ping ay nagsimulang mag-isip kung nagkamali nga ba si Wang Ji tungkol sa mga tinatawag na mapagkompetensyang estudyante ng MOO. Samantala, isang babae na may pilak na buhok sa hagdan ang sumusugod sa kanyang kalaban na parang isang nakakainis na langaw, ngunit nahuhuli pa rin siya sa kalagitnaan ng pagbagsak, para lamang ang lalaki ay gumawa ng maruming galaw at siya ay bumaba sa hagdanan. Nasalo siya ng kanyang mga kaibigan sa tamang oras, at agad na nagsilbi ng hustisya sa duwag na lalaki.
Sa kabilang panig, si Fakhan ay sumusugod ng buong bilis sa apat na lalaki tulad ng isang lawnmower hanggang sa pinabagal siya ng dalawa sa isang disenteng laban. Ngunit sa wala sa oras, ang chubby na lalaki ay kumagat sa kanyang binti na parang isang steak, na nagbibigay sa kanyang kaibigan ng pagbubukas upang atakihin si Fakhan at tapusin ang kanyang sunod-sunod na panalo doon. Sa labas ng control room, mabilis ang lakad ni Ken Fang hanggang sa mahuli siya ng nananakot na instructor na dumating, at mabilis niyang sinabi ang dahilan na kailangan niya ng pirma ng principal, kahit na nandoon talaga siya para tingnan ang lalaki sa screen na unang nakarating sa ikaapat na palapag, pero natalo pala siya ng kaibigan niyang si Jared. Lumabas ang girl squad, obvious na na-disappoint na kahit mas malakas daw ang mga lalaki, puro lang sila mga salita at mga talunan. Habang tumatagal, nagsisimula ng mapuno ang palapag, at kinukot siya ni Ken Fang na late na dadating ang tinatawag na strong duo. Matapos ma-knockout ni Fakhan ang isang NPC, ang paghamon sa pasukan ni Fang Ping ay tuluyang nagpatahimik sa lahat. Tinutuya niya ang mga talunan na kalaban ni Fakhan at sinabi ng malakas para marinig ng lahat na iniwan lang niya si Wang Ji dahil sinabi ng kanyang senior na puno ito ng talento, ngunit ang nakikita niya ay mga mahihinang walang kakayahan. Ang matapang na pang-iinsulto ay nagpagulat sa lahat, at sinimulan nila siyang tawaging isang mapagmataas na lalaki. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa management na nanunood at sinabing ang mga estudyante ng MOO ay walang iba kundi madumi na basura. Sinundan niyon kaagad ng isang anunsyo ng PAN na nagdedeklara na sinumang matatalo si Fang Ping sa loob ng 30 minuto ay makakakuha ng isang kredito, habang ang kanya ay mawawala. Natagpuan ni Fakhan ang kanyang sarili na pinilit na piliin ang kanyang panig, ngunit naaalala niya ang bro code, at kasama nito, isang todo-todo na gulo ang sumabog sa palapag. Ang dalawa ay nakatayo ng magkatalikod, hinahampas ang mga kalaban tulad ng mga langgam at nagsasalanzan ng mga puntos. Nang makita ito, ang pink-haired na babae na si Yasi ay sumugod at ginulat si Fang Ping kung gaano siya kalakas para sa isang taong mukhang it girl, at sa huli ay hinaranggan niya ang kanyang hindi mapigil ang finisher gamit ang mukha ng ibang lalaki para lang makaligtas sa tama. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Fakhan na kailangan niya ng oras upang i-proseso ang kanyang stamina pill at humingi ng takip, ngunit nawala si Fang Ping sa isang iglap, naiwan ang kanyang kaibigan upang tuluyang mapaligiran. Samantala, sinabihan ng babaeng may asul na buhok ang kanyang kasama na harapin si Fang Ping habang hinahawakan nila ni Yasi si Fakhan, at hayaan ang iba na mawalan ng lakas. Dahil doon, nahiwalay ang ating bida sa kanyang kapareha at nauwi sa napapalibutan ng attack squad habang malamig na inutusan sila ni Yasi na baliin ang kanyang mga binti. Pansamantala, halos hindi na napigilan ni Fakhan ang mga umaatake hanggang sa nagpatama si Shumi sa kanyang napakalaking noo, nahuli siya na walang bantay, at sabay na hinampas ang kanyang tuhod sa kanyang bituka. Sinimulan ng management team na suriin kung paano naging malakas si Fang Ping sa kabila ng walang family background or master, at kalaunan ay napagtanto na siya ay apprentice ni Wang Ji, na minsan ay isang estudyante ng maalamat na si Jiang, ang lalaking hindi na bumalik mula sa isang misyon taon na ang nakakaraan. Bumalik sa laban, nagbabala si Fakhan at ang lahat na ang pagkatalo ay magdudulot sa kanila ng kalahati ng kanilang mga kredito, kaya lahat sila ay lumapit sa kanya. Kahit na ayaw ibunyag ni Fang Ping ang sistema sa harap ng lahat, maingat niyang kinain ang isang tabletang pangkalusugan na nagpapataas ng kanyang mga istatistika at tumalon sa hangin, habang ang management ay tumangging maniwala na sinumang tao ang makakasipsip ng isa ng ganoon kabilis. Ang timer ay tumama sa 0, at si Fang Ping ay idineklara na panalo. Pagkatapos ay sinabihan ng punong guro ang lahat na alalahanin ang kanilang kahihiyan at magpakita sa oras para sa pagpili ng tagapagturo bukas. Kinabukasan, pinagmamasdan ni Fang Ping at ng kanyang kaibigan ang lahat ng mga freshmen na nagmamadali patungo sa Lionhead Tang. Ang mga diskarte sa boxing ni Fang Ping ay isang malaking hit, ngunit si Fang Ping ay hindi humanga at nagsimulang tingnan ang iba pang mga instructor. Wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng kanyang atensyon hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata sa kakaibang nameplate. Naalala niya ang babaeng nakaupo doon ay ang parehong babae mula sa mga pagpapakilala. Dahil naiirita siya sa kanyang katawa-tawang listahan ng mga kinakailangan, bigla niya itong tinawag, na sinasabing siya ang pinakamahusay na shot dahil karaniwang kinukuha ang mga sikat na mentor, ang mga nakatatanda na winasak ni Wang Ji at ang mga juniors na pinahiya niya,
ibig sabihin, ang buong unibersidad ay talagang gusto ang kanyang ulo. Binigyan ng babae si Fang Ping ng isang mahirap na pagsusuri sa katotohanan, na nagpapaalala sa kanya na wala siyang suporta o relasyon sa pamilya tulad ni Fakhan or Zui, at sinabing kakailanganin niyang tahakin ang parehong mahirap na landas na ginawa ng senior na si Wang Ji. Nakuha ni Fang Ping ang mensahe at tinanong kung ano ang inaalok niya na hindi ginagawa ng iba. Sinabi niya sa kanya na kaya niya itong dalhin na kahit na hindi magawa ni Wang Ji. Pagkatapos niyang ibigay sa kanya ang kanyang card, basta-basta itong ibabato ni Fang Ping sa kalahati ng kanyang mga kasamang estudyante ng husto bago ang graduation. Ngunit bago muling pag-isipang muli ni Fang Ping ang kanyang desisyon, ngumiti ang ginang at irerehistro siya bilang kanyang estudyante, at sumunod si Shumi pagkatapos noon. Lumapit si Fakhan at sinabing naaalala niya ang pangalan niya bilang Lucia, isang matigas na babae na mas brutal pa kaysa sa Lionhead. Kinabukasan, binigyan niya si Fang Ping ng pribadong lecture tungkol sa paglilinang ng lahat ng meridian sa kanyang mga paa, lalo na ang kanyang mga binti dahil mas manipis ang mga ito kaysa sa basang pasta. Pagkatapos ay kinain niya ang 3 tableta sa kanyang harapan, na agad na nagpapatigas sa mga buto sa kanyang mga braso. Ilang oras sa pag-focus sa pagsasanay, naramdaman niya ang isang nagninangas na kapangyarihan na umakyat sa kanyang katawan, na lumalabas na isang tagumpay. Sinabi sa kanya ni Lucia na dalhin si Shumi sa susunod na magsimula ng mga diskarte sa martial arts, habang siya ay nagsasaya sa pagpindot sa unang ranggo at hinihingi ang mga first rank na candy. Mabilis niya itong tinanggihan para ipaalala sa kanya na hindi tumutubo ang mga vitality pills sa mga puno at itinataboy siya sa labas ng bahay. Kinabukasan, nakipagpulong si Lucia sa kanyang 2 bagong estudyante at naglabas ng istilong Bruce Lee na sipa upang ipakita sa kanila kung ano ang hitsura ng isang tunay na pag-atake. Ipinaliwanag niya na ang isang wastong martial artist ay nagcha-channel ng bone temperang sa isang strike point at sinabihan si Fang Ping na subukan ito. Inihagis niya ang kanyang malakas na sipa at tumama ang isang dumadagandong na sipa, para lamang mag-recoil ito at masaktan ang kanyang paa ng labis na hindi siya makakapagsanay ng ilang araw. Casual na sinabi ni Lucia na nakalimutan niyang banggitin na kailangan niya ng aloy na bote para doon. Nang maglaon, dahan-dahan siyang pumunta sa departamento ng logistics sakay ng mga saklay, habang umuungal doon. Pinipilit niya ang matandang lalaki, walang palyang natulog sa front desk, at ginaising ito para bumili ng ilang bota, ngunit tinitigan siya ng lalaki at nagtanong kung ano ang posibleng kailanganin ng isang pilay na tulad niya sa mga bagong bota. Sa sandaling malinawan ni Fang Ping na nasaktan lang siya, ganap na samandal ang matanda at sinabing ang E-rank boots ay aabutin sa kanya ng ilang dolyar at kalahating halaga ng mga kredito. Ngunit nang makita ang katakutan sa mukha ni Fang Ping, ang lalaki ay nag-aalok sa kanya ng isang espesyal na deal ng D-rank bota para sa presyo ng 2 bato. Makalipas ang ilang araw, tumungo ang 3 sa martial arts club para sa pagsasanay ngunit lumiko na aalis kapag nakita nilang ginagamit na ito, para lamang sa isang gang ng mga seniors na tumawag kay Fang Ping na may masamang tono. Isang may mahabang buhok na lalaki ang humakbang, na nagsasabi na dahil konektado si Fang Ping kay Wang Ji, ang lalaking nagpahirap sa kanyang kapatid, sasagutin niya ang iskor sa kanyang junior. Binalaan ni Shumi si Fang Ping na huwag kunin ang hamon dahil nasugatan pa rin siya, ngunit nang tawagin siya ng lalaki na duwag, nagkibit balikat lang si Fang Ping sa muscle clown na humahagulgol sa pagpapahirap ng kanyang kapatid at tinanggap ang hamon, alam na patuloy nila siyang guguluhin kung actress siya ngayon. Tumungo siya sa ring, at pumasok ang lady referee ng club. Nagreklamo ang unang kalaban na pinahiga siya ni Wang Ji sa kama sa loob ng 3 buwan dahil sa sugat at nawala niya ang kanyang ikatlong ranggo, ngunit sinabihan siya ni Fang Ping na huminto sa pagsasalita at magsimulang makipaglaban. Ang nagngangalit na lalaki ay nag-charge ng nagninangas na aura, at ang kanyang kamao ay mapanganib na lumilipad malapit sa mukha ni Fang Ping habang sila ay nagpapalitan ng mabibigat na suntok. Isang malakas na sipa ang ginawa ni Fang Ping, ngunit halos hindi nito napigilan ang lalaki, na pagkatapos ay humampas ng suntok na hindi lubusang maharangan ni Fang Ping at halos maputol ang magkabilang braso niya nang hindi siya binibigyang sandali para huminga. Ang lalaki ay nagpaulan ng suntok habang si Fang Ping ay bahagya namang umiiwas, at nagsimulang magmakaawa sa lalaki na huwag sirain ang kanyang bungo dahil malinaw na wala siyang ideya kung paano talaga lalaban. Ang mahilig manghusga na ugali na iyon ay lalo pang nagpainis sa lalaki,
kaya't siya ay nagpakawala ng napakabilis na kidlat na sipa na nagpabukas ng malawak na depensa kay Fang Ping. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan siya ni Teacher Lucia na ay channel ang pagbabago ng puwersa sa pamamagitan ng kanyang mga paa, at ang payong iyon ay nagpapahintulot sa kanya na lumutang sa hangin gamit ang puwersa. Sumugod siya sa isang iglap, at isang malinis na sipa sa katawan ang naghatid sa matayog na lalaki sa lupa. Habang nanginginig si Fang Ping sa sakit, muling nagsimulang magdaldal ang long-hair na lalaki tungkol sa kanyang kawawang kapatid, ngunit agad itong isinara ni Lucia at inilantad sa kanya na ang kanyang kapatid ay isa lamang trash-tier na bully na nanloloko at bumaling sa mga junior para sa pera. Ngunit sinabi ng long-hair na hindi siya natatakot na sipain ang isang nasugatan na lalaki para sa paghihiganti, iyon ay hanggang sa makapasok si Wang Ji sa pintuan at sinabi sa talunan na subukang pumili ng isang tao sa kanyang sariling laki. Nang maglaon, sa hapunan noong gabing iyon, tinanong ni Fang Ping si Wang Ji kung bakit siya biglang nagpakita. Casual na tumugon si Wang Ji na nagkataon lamang ito at ikredito ito sa kanyang senior na kamag-anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida ang tungkol sa nalalapit na National Freshman Exchange Competition, kung saan 79 na martial arts schools ang makikipag-unahan para sa mga mapagkukunan, at hinihiling sa kanya na magsimulang maghanda para makilahok dito. Kinabukasan, sa conference room, pinag-usapan ng mga mentor ang nalalapit na martial arts competition, na tila mismong Mowo mismo ang mag-host. Ipinaliwanag nila na ang paaralan na mananalo ay makakatanggap ng napakalaking 20% boost sa kanilang taunang paglalaan ng mapagkukunan. Sinabi ni Tan Fan sa mga freshmen na para mapanatiling patas ang mga bagay, sila ang makikipagkompetensya sa pagkakataong ito. Nagbiro si Lucia na kung talagang gusto ng paaralan ang mga mapagkukunan, dapat na ipaglaban ni Vice Principal Wakoshan ang kanyang sarili. Pinatigil siya ni Tan Fan, ipinapaliwanag kung paano naging katatawanan ang paaralan dahil sa patuloy na tagumpay ni Wang Ji laban sa kanilang mga mag-aaral sa ikatlong antas, at oras na para ibalik nila ang kanilang pagmamalaki. Pagkatapos ay inutusan niya ang 10 bagong mag-aaral na maabot ang pinakamataas na antas ng lakas sa unang antas sa pagtatapos ng buwan, at tiyaking mababago nila ang mga bagay-bagay. Di nagtagal, magsisimula na ang pagsasanay, at ang mga baguhan ay nagsasagawa ng isang misyon upang makuha ang mga nangungunang rebeldeng mandirigma, na may 30 credits bawat ulo bilang gantimpala. Ang misyon ay nagtatapos sa bawat isa sa kanila na tumatanggap ng makintab na mga bagong armas, at si Fang Ping ay nagtatapos sa isang sibat. Habang sinusubok ni Fang Ping ang kanyang bagong sandata, nagpakita ang kanyang guro at sinabihan siyang huminto sa paglilinang na parang sinusubukan niyang sirain ang lahat. Pagkatapos ay binigyan siya ng libro ni Jiang sa isang pamamaraan ng espada na tinatawag na Bloodburst Blade, at hiniling sa kanya na sanayin ito ng mabuti. Ang kwento ay tumalon sa unahan, at sa wakas ay dumating ang araw ng engranding kompetisyon. Ang host ay gumagawa ng isang marangya na pasukan, nanggaling mula sa langit at inihayag ang kanyang sarili bilang si Warang. Binalaan niya ang mga tao na hindi ito isang celebrity concert, kaya mas mabuting huwag na silang gumawa ng gulo. Lumalabas na ang kapatid na babae ni Fang Ping ay nagpakita din upang i-cheer ang kanyang kapatid, at hindi nakakagulat, ang chubby na YouTuber na nagngangalang Lendo, na mahilig magpanggap na itinaya niya ang kanyang buhay para sa nilalaman ng tagahanga, ay naroroon din, tumatakbo ang kanyang bibig tulad ng dati. Huminto si Yasi upang salubungin si Fang Ping kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan at nalaman na ang kanyang kapatid ay ginawang kapitan ng kanilang koponan. Ang lahat ay patuloy na tumatawag kay Yasi na president, at kapag tinanong ni Fang Ping kung ano ang nangyayari, buong pagmamalaki niyang sinabi sa kanya na nagsimula siya ng isang Yasi Ping Club at ginawa ang kanyang sarili bilang presidente, kasama siya bilang vice-presidente. Nakikita ni Fang Ping na katawa-tawa ang buong ideya, ngunit ang talagang bumabagabag sa kanya ay dapat itong tinawag na Yasi Yuan, hindi ang kabaligtaran. Nalaman din niya na ang YouTuber, na ipinagmamalaking tinawag ni Yasi na kanyang mamamahayag, ay sumali rin sa kanilang crew, na umaasang makakahanap ng ilang maganda na update tungkol sa kompetisyon. Ang kompetisyon ay nagsisimula, at isa-isa, ang bawat kapitan ng koponan ay tinawag sa entablado. Ipinakilala ng host ang sistema ng matchmaking gamit ang isang set ng mga bola ng lottery, pagkatapos ay hinayp ang karamihan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga paborito upang manalo.
Una ay ang Red Uniform Team mula sa Jingdo Martial Arts School, na pinamumunuan ng kanilang kapitan na si Hanzo, na nagkataon na siya rin ang reigning National Martial Arts Champion. Pagkatapos ay dumating ang berde at dilaw na mga koponan mula sa Martial University Alliance at sa 8 School Alliance. Sa wakas, nakarating ang host sa koponan na Mowo, itinuro ang kanilang kapitan na si Fang Ping at sinabing siya ay parang isang ganap na baguhan na halos hindi kilala ng sinuman. Sa lahat ng mga kapitan na natipon, ang draw ay nagsisimula. Ang dapat sana ay isang simpleng lottery ay biglang naging matindi, na ang lahat ng mga mata ay nakalock sa mga resulta habang ang mga bola ay gamulong at nagsettle. Inihayag na ang asol na koponan ng Mowo ay makakaharap sa dilaw na koponan sa ikalawang round. Habang nagsisimula ang epikong laban sa pagitan ng pula at berdeng mga kapitan ng koponan, ipinakilala ng mga manlalaban ang kanilang sarili bilang Sonny at Hanzo. Walang pag-aaksaya ng oras, naglunsad si Sonny ng isang malakas na hakbang patungo sa kalaban, sumabak sa isang matinding labanan laban kay Hanzo. Ngunit sa kabila ng pananalakay, halos hindi niya napupuna ang kanyang kalaban. Sinusundan niya ang isang pamamaraan na tinatawag na forward slash, ngunit walang kahirap-hirap na umiwas si Hanzo, na sinasalungat ang kanyang void stance. Nag-iinit ang mga bagay habang inilalabas ni Hanzo ang kanyang signature move, ang Rising Sun Combo, ngunit nagulat ang lahat, hinampas ito ni Sonny na parang wala lang. Habang umiinit ang labanan, naglabas si Hanzo sa isang makamulto na footwork, na madaling umiwas sa maaring nakakasawi na atake. Sa isang kisap mata, pumuslit siya sa likod ni Sonny, nahuli siya sa kawalan, at itinutok ang kanyang sandata sa katawan ni Sonny. Sa sobrang sakit, hinawakan ni Sonny ang sibat ni Hanzo at hinayla siya palapit, sa pag-aakalang nakuha na niya siya. Ngunit nang tila nabaliktad ang laban, muling ibinalik ni Hanzo ang laban, na iniwang walang pagpipilian si Sonny kundi ang sumuko. Samantala, sa labas ng larangan ng digmaan, casual na sinabi ni Ken Fang kay Wang Ji na ang kanyang junior Fang Ping ay susunod at tumaya na hindi siya makakaligtas sa ikalawang round. Ngunit si Wang Ji ay hindi nag-abala sa pagsagot at sinasabi lamang sa kanya na isipin ang kanyang sariling negosyo. Pagkatapos ng maikling pahinga, sa wakas ay inanunsyo ng host na oras na para sa pangalawang laban. Nagmamadaling lumapit si Yasi sa kanyang kapatid na umiiyak, nakikiusap na huwag lumaban, ngunit ngumiti lang si Fang Ping at naglakad patungo sa arena, na tinatawag ang kanyang sarili na isang mandirigma. Ang balita ng paparating na laban ay kumalat sa buong bansa, at lahat ay nagpupuyos sa pananabik. Maging ang ama ni Fang Ping ay nagbakasyon para lamang manood ng laban ng kanyang anak. Binasa ng host ang pagpapakilala ni Fang Ping ngunit natigilan sa isang segundo nang makita niya na ang ace technique ni Fang Ping ay ang maalamat na Lion's Roar. Si Janju na kalaban ni Fang Ping, ay nanunuya at nagtanong kung talagang alam niya kung paano gamitin ito. Ngunit tinalikuran siya ni Fang Ping, sinasabing nag-iipon pa rin siya ng lakas at hindi dapat magambala. Sinusuri siya ni Janju at patuloy na nakakakita ng mga kapintasan sa lahat ng dako, ngunit habang iniisip niya, lalo niyang napapansin ang lahat ng kainahinala. Casual na ibinaba ni Fang Ping ang kanyang sandata, pinilit si Janju na tumayo sa isang pagtatanggol, ngunit pagkatapos ay ginulo siya sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng posisyon, na nagmukhang clown ang lalaki. Nairita si Janju at tumalon sa hangin para gamitin ang kanyang Thunder Strike, ngunit pinalihis ito ni Fang Ping na parang wala lang, na nilinaw na binatikos niya siya sa simula pa lang. Pagkatapos ay gumawa si Fang Ping ng isang bagay na hindi inaasahan, na pinaghiwalay ang kanyang sandata sa dalawang bahagi. Ang nakatagong piraso ay lumabas na isang phoenix knife, at si Janju ay agad na kinabahan. Habang tumitindi ang laban, sumugod si Fang Ping at pinakawalan ang Bloodburst Frenzy, ang hakbang na hiniling sa kanya ng kanyang gurong si Lucia na makabisado. Malinis ang pag-atake, na nagpapadala kay Janju mula sa yellow team na lumipad palabas ng ring. Binasag ni Fang Ping ang sandata ni Janju at pinayagan siyang sumuko, na nanalo sa laban sa halos ilang minuto. Nagsaya ang mga tao, at tinulungan ni Fang Ping ang kanyang kalaban na makatayo. Si Fakhan ay nabuhayan ng loob, sa pag-aakalang si Fang Ping ay hahayaan siya sa susunod, ngunit sa sandaling magtanong ang host, ang kanyang pag-asa ay bumagsak habang nagpa siya si Fang Ping na magpatuloy.
Ang lalaki mula sa Yellow Team ay ibinaba ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin sa kanyang kapitan dahil sa pagkawala ng katahimikan, ngunit ang kapitan ay muling tiniyak sa kanya, na sinasabing nagawa niyang pilitin si Fang Ping na ibunyag ang kanyang trump card, at ang isang martial artist na ka-level ni Fang Ping ay hindi na dapat magawang muling gumawa ng ganoong hakbang ng walang oras upang makabawi. Sa sandaling iyon, nagpop-up si Fang Ping ng dalawang energy pill, malinaw na sinusubukang takpan ang kanyang mga track, at ito ay gumagana. Naniniwala ang kapitan na kahit 5 Pildoras ay hindi makatutulong sa isang tao na gumaling ng ganoon kabilis, ngunit biglang, ibinalita ng host na ang enerhiya ni Fang Ping ay hindi lamang nakabawi ngunit mas malakas kaysa dati, lahat sa loob ng 20 segundo. Ang mga Grandmaster na nanunood mula sa itaas ay nagsimulang magbulong-bulungan, napagtanto na ang bidang ito ay dapat magkaroon ng napakatibay na pangangatawan upang masipsip ng mga table toss ng ganoon kabilis. Ang dilaw na kapitan ng koponan ay lumingon sa kanilang pangalawang miyembro, si Chin, at sinabi sa kanya na puntiryahin ang ibabang bahagi ng katawan ni Fang Ping, dahil maaaring ito lamang ang kanyang kayang gawin sa pagkapanalo. Sa pamamagitan nito, magsisimula ang round 2, at sumugod si Chin nang hindi man lang naghihintay ng pagpapakilala. Nagpapatuloy ang labanan hanggang sa maramdaman ni Chin na siya ang nangibabaw. Naglunsad si Fang Ping ng 2 yugtong sipa at pinabagsak siya, na nakakuha ng pangalawang sunod na panalo. Nagiging wild ang mga tao, at nang tanungin ng host kung gusto pa ba niyang magpatuloy, simpleng tango lang ang ibinigay ni Fang Ping. Doon napagtanto ng dilaw na kapitan ng koponan na siya ay nagkamali sa pamamagitan ng pagmamaliit sa taong ito. Dahil ayaw niyang bigyan ng oras si Fang Ping para makarecover, agad siyang tumalon sa arena at naglunsad ng full force attack. Halos hindi umiwas si Fang Ping at nagrereklamo na hindi pa siya nakakainom ng kanyang mga pills. Isa na namang matinding labanan ang sumiklab, ngunit muli na namang binigla ni Fang Ping ang lahat sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na ganap na hindi inaasahan. Ginagamit niya ang Void Sandang State at lumipad sa himpapawid na parang lumilipad siya. Maging ang kanyang sariling koponan, at ang mga punong bisita na nanunood mula sa itaas ay naiwang nagtataka kung kailan siya nagkaroon ng oras upang sanayin ang lahat ng ito. Dama pumuli si Fang Ping sa lupa, basta-basta na sinasabing ang isang ito ay magiging isang madaling panalo, pagkatapos ay sumabak sa isang marangya na tunggalian kay Wuban. Para sa isang sandali, tila ito ay nagmukhang isang Beyblade showdown sa kung gaano kabilis sila umiikot sa paligid ng arena. Mas tumitindi ang mga bagay-bagay habang nagpapalakas si Wuban gamit ang ilang superhero-level technique. Dahil sa sobrang epekto nito, naalis ang shirt ng lalaki, na nagpapakita ng magandang maskuladong katawan na nagpapagulo sa mga tao. Sinubukan ni Fang Ping na abalahin ang paggalaw sa kalagitnaan ng pag-charge, ngunit hindi man lang niya maalis ang tingin sa lalaki. Muli siyang sinugod ng walang sando na lalaki, at ang sagupaan ay naging matindi. Si Wuban ay nagiging isang umuungal na espiritong leon, habang si Fang Ping ay nagmumukhang isang mabangis na malabughaw na phoenix. Ang kanilang mga galaw ay patuloy na nagpapakapagod sa bawat isa sa bawat welga. Ang kapatid na babae ni Wuban ay nanunood ng laban sa TV, kinakabahang chine-cheer ang kanyang kapatid. Ang magkabilang panig ay sumugod para sa isang huling atake, at ang buong arena ay nagpipigil ng hininga. Kapag naalis na ang alikabok, nakatayo pa rin si Fang Ping. Nanalo siya sa ikatlong round bilang default habang ang mga puntos sa kalusugan ni Wuban ay bumaba sa 0, na nanalo sa isa pang nakakabaliw na tagumpay. Kinabukasan, ibinunyag ng announcer ang mga matchup at inanunsyo na ang pulang koponan ng Jingwo ay haharap sa koponan na kumakatawan sa Mowo. Nang maglaon, sa locker room, tinanong ni Fang Ping si Tang Fin kung bakit hindi siya lumalaban, at ipinaliwanag ni Tang Fin na 5 manlalaro lang ang pinapayagan sa laban. Dahil naipakita na niya ang lahat ng kanyang mga trick, oras na para sa iba na hawakan ang kanilang mga card. Iginiit ng iba sa grupo na hindi sila natatakot sa mga mahihina mula sa Jingwo, ngunit sumagot si Tang Fin na kailangan nilang isave ang kanilang tunay na lakas para sa finals. Sinang-ayunan siya ng ginang, idinagdag na hindi pa rin nila nakikita kung ano ang ganap na kakayahan ng kalaban. Sa huli, ipinaubaya ni Tang Fi ang desisyon kay Fang Ping, na piniling igalang ang payo ng instructor. Kapag naayos na, ang koponan ay tumungo sa arena na may napili lamang na 5 miyembro. Ang kapatid ni Fang Ping at ang kalabang koponan ay natigilan sa kanyang hindi inaasahang pagliban.
Pinahype ni Fakhan si Shumi nang may kaunting usapan at ipinagmamalaki na iihawin na niya si Hanzo gamit ang Dragon Arts ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, pumasok si Fang Ping sa arena at sinabihan ang kanyang kaibigan na manatiling nakatutok at wasakin ang kaaway. Pagkatapos nito, magsisimula ang unang laban sa pagpasok ni Shumi upang harapin si Shozi mula sa Jingwo, na hindi natalo ng isang round sa 6 na sunod. Yumuko sila at nagpakilala bago magsimula ang laban. Agad na sinunggaban siya ni Shozi gamit ang kanyang sibat, humampas ng malakas at mabilis. Hinaranggan ito ni Shumi gamit ang kanyang mga braso saglit, ngunit pinalipad siya nang lumabas ang matagal na niyang itinatago na kanyang tunay na lakas. Bumalik si Shumi sa paglaban upang patunayan na hindi siya madaling madaig, ngunit ang mga hit ay nagsimulang tumaas. Ipinaliwanag ng kapitan ng kaaway na si Shozi ay nakasalansan ng sapat na mga puntos upang ilabas ang 5 full power na atake, tulad ng nagpalipad sa kanya. Isinara ni Shozi ang agwat sa isang iglap, at tinanggap niya ang pangalawang hampas nito, nanginginig ng husto ang kanyang mga buto habang kahit papaano ay tinutulak siya pabalik. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at nagpaputok ng pangatlong full-powered na atake na pumutol sa kanyang mga buto na parang mga sanga at binabawasan ang 60 health point. Ang kanyang malakas na tibay ay nagsimulang magpainis sa kapitan at kay Shozi, kaya't muli siyang pumasok na may isa pang buong lakas na pag-atake na sinadya upang tapusin siya. Nang sa tingin niya ay nanalo na siya, nahuli siya ni Shumi sa pamamagitan ng pag-spit ng dugong pana diretso sa mukha. Sa kanyang pagkabulag, nag-aaway sila ng matindi habang sumusugod siya ng buo, at nauwi siya sa isang sipa sa kanyang bullseye sa ibaba na kahit si Pacman ay maiiyak. Natahimik ang bawat lalaki sa ring habang idineklara si Shumi na panalo sa unang round. Nang mabalitaan ni Fang Ping ang tungkol sa mga bali ng kanyang mga buto na pinawalang bisa siya sa komisyon sa loob ng 3 buwan na nagpaasar sa kanya, at nagsimula siyang magtanong kung makatuwiran pa bang magpigil. Samantala, si Fakhan, na nasa sabik, ay hindi nag-aksaya ng oras na tumalon sa ring para labanan si Hanzo. Habang sumusugod siya, biglang sumulpat si Hanzo sa kanyang likuran kasama ang palihim na hakbang na ghost technique na iyon at sinubukang tumama ng isang sorpresa, ngunit maayos na humarap si Hanzo gamit ang isang malinis na back attack. Hindi nagpahuli si Hanzo at sinundan ito ng buong lakas, pinasabog si Fakhan na parang wala lang at pinaubo siya ng dugo. Inilabas ni Fakhan ang pamamaraan ng spear ng pamilya Lu at hinagisan ng dragon si Hanzo, na basta-basta itong pinalihis na parang hindi ito malaking bagay. Habang sinusundan ng mga mata ng lahat ang pag-atake na lumilipad patungo sa karamihan, sinasamantala ni Fakhan ang pagkakataong sorpresahin si Hanzo sa pamamagitan ng isang suntok na nagpakawala ng ilang ngipin. Ngunit mabilis na nakabawi si Hanzo at tinapos ang laban gamit ang isang malinis na counter. Habang papaalis si Fakhan, biniro niya ang lahat, pagkatapos ay umalis at sinabi kay Shomen na siya na ang bahala. Siya ay sumugod kay Hanzo ng mabilis, at para pantayan siya, ibinaba niya ang kanyang sandata para santukan siya ng kanyang mga kamao. Kapag sumuntok siya, madali niya itong nahawakan, pagkatapos ay pinipigilan ang kanyang palihim na sipa gamit ang kanyang rock-solid quads at nagulat ang lahat. Ngunit pagkatapos ay hinampas niya ang kanyang noo sa kanyang noo, at ito ay gumagana tulad ng isang anteng-anteng, dahil walang sino man sa kanilang antas ang sumisira sa bungo. Muli siyang lumapit sa kanya na may dalang Bruce Lee style na sipa na sinasagot niya ng isang brutal na pagtusok sa kanyang balikat. Ngunit pinatunayan ni Siam na siya pa rin ang amo sa pamamagitan ng pag-untog sa kanyang matigas na ulo sa ulo ni Hanzo. Sa pamamagitan nito, ipinadala ng Jingwo ang kanilang ikatlong manlalaban, na humarap kay Jansen. Samantala, si Wang Ji at Ken Fang ay tumatakbo pagkatapos na nakawin ni Wang Ji ang isang higanteng kristal para sa mga mapagkukunan sa isang misyon, upang makakuha ng sapat na lakas upang mailigtas ang kanyang tagapagturo. Bumalik sa arena, ibinibigay ni Jansen ang lahat ng mayroon siya, ngunit ang kalaban ay madaling umiiwas sa bawat galaw at napatumba siya nang hindi man lang sinusubukan. Pagkatapos, kinukot siya ng parehong lalaki ang huling miyembro ng koponan ni Fang Ping na gumawa ng hakbang at casual na sinuntok siya sa lupa, na pinahirap ang shot ng Mowo sa finals. Habang tumatawa ang lalaki, nagsindi ito ng apoy sa loob ni Fang Ping. Matapos masira ng Jingwo, gumawa si Fang Ping ng palihim na paggalaw at nagawang akitin sina Hanzo at Yakay sa isang triangle formation. Kahit papaano,
Natalo nila ang Wuyu University Alliance sa elimination round, na nakakuha ng isang huling shot para manalo sa kompetisyon. Karamihan sa koponan ay nahuhulog sa paligid na parang mga kalahating sawi na mandirigma sa mga kama ng ospital. Iyon ay kapag si Tang Fin ay nagpakita at nagsimulang magbigay ng isang klasikong hype na pagsasalita. Sinabi niya kay Fang Ping na pasiglahin ang koponan, at si Fang Ping ay humakbang upang gawin iyon. Isang lalaki ang nagtanong kay Master Tang Fi kung sino ang huling tatlong mandirigma, ngunit ipinaubaya ni Tang Fi kay Fang Ping ang pagpili. Doon na nagsalita si Yansky, humihingi ng pagkakataon. Hindi masyadong natutuwa ang kanyang amo tungkol dito, ngunit ay nalalayan siya ni Fang Ping at pinili siyang makipag head-to-head laban sa Jingwo. Ang laban sa pagitan ng Mowo at Jingwo ay nagdulot ng isang bagyo online na ang mga tagahanga ay nagdedebate sa lahat ng dako kung sino ang mananaig. Mabilis na bumagsak ang rate ng suporta sa Mowo, ngunit bago kumurap ang sinuman, inanunsyo ang unang lineup, at kakalabanin ni Zheng Li si Janju mula sa Jingmo. Parehong humakbang sa pagiging pro-boxer, at pagkatapos ng isang mabilis na formal na intro, hindi nag-aksaya si Zheng Li ng oras sa pagsugod ng diretso. Si Janju ay naghahanda para sa isang labanan, ngunit wala sa oras, si Zheng Li ay dumudulas sa ilalim niya, pinabagal ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanyang mga guwantes sa lupa upang bumuo ng friction. Pinilig niya ang direksyon sa kalagitnaan ng paggalaw at humampas mula sa likuran, na nagpapakita na ang bilis at liksi ang kanyang mga lihim na sandata. Si Janju ay nataman ng husto at nagsimulang damyugo, ngunit ang malaking tao ay lumakas at biglang ibinalik ang laban ng si Zheng Li ay tila malapit na sa tagumpay, na nakuha ang unang panalo para sa Jingwo. Nananatili rin siya para sa ikalawang round, kumikilos ng buong bentahe, at doon na humarap si Yansky. Habang papasok siya, nag-aalala siya para sa lalaki at sinabi sa kanya na dapat niyang iupo ito sa labas. Ngunit minamaliit siya ni Janju, sa pag-aakalang isa lamang siyang maeslan na babae, at naglunsad ng isang brutal na kamao ng kanyon na muntik nang nagpabagsak sa kanya. Ngunit sa sandaling tawagin ito ng host, isang himala ang nangyari. Ang kanyang nakapagpapasiglang tableta ay nagsimula, at siya ay bumangon mula sa lupa, na nanalo sa round bilang default habang si Janju ay bumagsak dahil sa pagod. Sa pagtabla ng iskor, sumunod na lumabas si Wanxing, nilaktawan ng anumang pagpapakilala at sumugod sa lahat ng kanyang mga suntok. Sa wakas ay huminto si Yansky sa pagpipigil at sumama sa kanyang mid-tier combat move na tinatawag na 18 link kicks, bawat isa ay malakas na lumapag at nawalan ng balanse si Wanxing. Ngunit bago niya matapos ang combo, hinawakan ng lalaki ang kanyang binti at hinampas siya sa lupa, pagkatapos ay nagsimulang gumamit ng isang nakatagong pamamaraan mula sa pamilya Dong Wanxing na mukhang maaari siyang tapusin doon mismo. Sakto, pumasok si Fang Ping at hinaranggan ang pag-atake, nailigtas siya at pumayag sa pagkatalo sa round na iyon. Pagkatapos ay haharapin niya na si Wanxing at talagang pinahiya siya dahil sa pag-aakalang maaari siyang manalo sa ganoong pagkapagod. Kapag tapos na iyon, oras na para sa huling labanan sa pagitan ng mga kapitan ng koponan. Humakbang si Hanzo at isinugod ang sarili sa isang mabilis na pakikipaglaban kay Fang Ping, na nagpumiglas muli sa kanyang dugo. Ngunit humarap si Hanzo gamit ang sarili niyang galaw, pinahinto ito sa himpapawid habang si Hanzo ang nangunguna. Sinisikap ng komentarista na magsalita ng basura, para lamang patigilan siya ni Fang Ping sa kalagitnaan ng laban, na nilinaw na hindi siya ang nangingibabaw. Pagkatapos ay muling hinati ni Fang Ping ang kanyang sandata at gumawa ng isa pang malakas na galaw, ngunit nakita ito ni Hanzo at nataman ang isang matalim na tama na ikinasugat niya. Mabilis na naginom si Fang Ping ng vitality pills at lihim na ginagamit ang kanyang sistema para ibalik ang kanyang enerhiya, handa na para sa susunod na round. Samantala, nakahiga sina Senior Wang Ji at Ken Fang sa kanilang mga kama sa ospital habang naghihilom pa ang kanilang mga buto, nag-uusap tungkol sa kung paanong walang paraan na mababawi ng isang tao ang ganoong kalaking sigla sa pamamagitan lamang ng pag-pop ng isang bangkos ng mga table toss. Bumalik sa arena, si Hanzo ay sumugod at nagpakawala ng isang unos ng mga pag-atake diretso sa ating bida. Lahat ay pumasok at hinampas si Fang Ping sa lupa, iniwan siyang nahirapan at halos hindi gumagalaw. Nang mukhang tapos na ang lahat, biglang nakita ni Fang Ping ang kanyang sarili na lumulutang sa berdeng asul na liwanag sa ibabaw ng system statue.
Nagsisimula siyang mag-isip ng mabuti, naghahanap ng anumang posibleng paraan upang i-flip ang walang pag-asa na laban na ito. At pagkatapos, out of nowhere, gumaling ng buo, na parang gumamit lang siya ng tableta na nagbabalik buhay. Sinabi sa kanya ni Hanzo na hindi makakatulong ang kanyang lumang frenzy technique, ngunit tumanggi si Fang Ping na umatras. Gumanti siya ng isang bagong hakbang na tinatawag na Tiger Breaks Army at inilunsad ito ng mas brutal na mga hit. Sa wakas ay binago ang laban at nakuha ang panalo na nagmarka ng pagtatapos ng 3 araw na kompetisyon sa tagumpay ni Fang Ping laban kay Hanzo, na nakakuha sa kanya ng toneladang premyo. Idineklara ng announcer na magkikita sila para sa Part 2 pagkatapos ng New Year holidays. Samantala, natututo si Fang Ping na huwag nang basta-basta maliitin ang kompetisyon, kaya ginagamit niya ang bawat segundo upang magsanay ng husto at lumakas ng hindi umaasa sa sistema. Pagkaraan ng araw na iyon, lumabas si Fang Ping kasama ang kanyang kapatid na babae at ang mga tauhan ng dorm habang pauwi silang lahat, nag-uusap tungkol sa kung paano nila kailangang makipagsabayan sa kanya kung ayaw nilang mahuli. Sa daan, kinukulit niya ang matako na taong chubby tungkol sa tinatawag na eksklusibong coverage na hindi niya kailanman naihatid, at humihingi ng patas na pagbawas sa kanyang mga kita bilang payback, na halos binabasa ng lalaki ang kanyang sarili bago tumakbo para dito. Sa sandaling iyon, dumating si Fakhan at ang iba pa, at sinabi ng kanyang kaibigan na siya ay ganap na gumaling. Napangiti si Shomen at sinabing ang sinumang wala sa pangalawang ranggo sa simula ng paaralan ay opisyal na talunan, na nagbibigay kay Yansky ng isang matalim na tingin. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay nagpapalitan ng palm, at si Fang Ping ay tumungo sa tren. Sa loob, ang kanyang kapatid na babae ay nagulat na siya ay nagre-ranggo lamang sa ika-6 sa torneo, ngunit ipinagkibit balikat niya ito. Sinabi na hindi mahalaga dahil siya ay tumingin sa control room at nalaman na siya ay talagang pangalawang ranggo ngayon. Ito ay sumabog sa isip ng kanyang mga kaklase, kahit na sila ay nasa sabik. Sinabi niya sa lahat na manahimik muna sa ngayon. Nagbiro ang kanyang kaklase na naaabutan niya si Wang Ji, ngunit sinagot ni Fang Ping na pumaparil na si Wang Ji para sa ika-4 na ranggo, at ganoon din, muli siyang nasa sabik upang patuloy na habulan ang yapek ng kanyang senior. Masaya ang pakiramdam ni Fang Ping sa kanyang paglalakad pauwi, nakikita ang kasiyahan at tila walang nagbago. Ibinibigay niya ang kanyang autograph sa ilang mga bata sa kalye, at nagtapos ang araw sa isang nakakapanabak na muling pagkikita kasama ang kanyang mga magulang. Kinaumagahan, lalabas siya para mamasyal nang batiin siya ng ahente na nag-alis sa Bounty Guy at casual na binanggit na para sa kanyang tungkulin sa pagtalo kay Hanzo, at pagkamit ng pinakamataas na marka sa kompetisyon sa martial arts, nagpa siya ang lungsod na ay back up siya sa pamamagitan ng pagregalo sa kanya ng sarili niyang studio apartment sa mismong magarbong neighborhood kung saan nag-aaral ang kanyang kapatid na babae, kaya hindi makapagsalita si Fang Ping. Mabilis niyang tinawagan si Wang Ji para tanungin kung bakit hindi niya inangkin ang kanyang bahagi dahil siya ang may pinakamaraming kontribusyon, ngunit sinabi ng senior nito na hindi niya ito kailangan at itinuro niya na magagamit ni Fang Ping ang dagdag na espasyo para malayang magsanay ng hindi naaabala ang kanyang pamilya. Nag-aalok si Fang Ping ng pagkain upang pasalamatan siya, ngunit sinabi ni Wang Ji na abala na siya sa trabaho at nangako na magkikita sila sa lalong madaling panahon. Dahil doon, lumipat si Fang Ping sa Gucci apartment kasama ang kanyang pamilya, at magkasama silang tumira, pinupuno ang lugar ng chill energy habang lumilipas ang mga pista ng bagong taon. Pagkatapos ng bakasyon, ibinahagi ni Fang Ping na siya ang pumapangalawa at nabigla ang lahat. Pagkatapos, tumawag ang isang dating kaibigan, iniimbitahan siya sa Nanwo, at pumayag siya dahil matagal na niyang hindi nakita si Wang Ji. Tinaong ni Fakhan tungkol saan ito, at sinabi ni Fang Ping na maaari din silang sumama lahat, na nagpapasaya sa lahat para sa paglalakbay. Nang makarating ang team sa Nanwo, humanga sila sa hitsura ng elegante at maayos na lugar. Ang mapayapang vibe ay nakakakuha pa ng mga kababaihan na mag-usap tungkol sa kung gaano kalmado ang pakiramdam. Ngunit ang sandali ay hindi nagtagal habang ang isang manggugulo ay pumapasok, nagsasalita ng masama at sinusubukang pukawin ang drama. Sa sandaling iyon, dumating si Wang Ji at mainit na tinanggap ang kanyang junior, si Fang Ping, kasama ang iba pang grupo sa prestihiyosong Nanwo University.
Casual niyang tinanong si Fang Ping kung naabot na niya ang rurok ng ikalawang antas, at pagkatapos ay naglabas ng mapaglarong mungkahi na gusto niyang ipahiya ni Fang Ping ang lalaking kasama ng mga estudyante tulad ng ginawa niya sa Mowo noong bumisita siya doon. Ipinaliwanag ni Wang Ji na ang mga mag-aaral dito ay naging masyadong comfortable at maaaring gumamit ng isang wake-up call upang muling paganahin ang kanilang drive. Nang masabi ito, inanyayahan niya si Fang Ping na sumali sa isang mock second-tier match laban sa squad ng Nanwo. Bagamat sa simula ay sinubukan ni Fang Ping na tumanggi, ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nasa sabik tungkol dito, at sa pag-hype ni Wang Ji sa deal sa pamamagitan ng paghagis ng ilang mga table tas bilang gantimpala, ang ating bida sa wakas ay sumuko at tinanggap ito. Tumawag si Fang Ping sa kanyang Lion Face Master na si Tang Fi at sinubukan siyang utusan para magpadala ng humigit kumulang 52nd tier na table task. Agad na sumabog sa galit si Tang Fi sa mapangahas na kahilingan, ngunit sa kalaunan ay sumang-ayon na magpadala ng isang batch ng first tier na mga table task kasama ang 5 second tier na mga table task upang pasiglahin ang kanyang mga kasamahan sa paaralan. Matapang na iminumungkahi ni Wang Ji sa punong guro na dapat nilang paalisin ang 90% ng mga mag-aaral ng Nanwo, kung mabibigo sila laban sa kamakailang na-promote na mga mag-aaral sa ikalawang antas mula sa Mowo. Naniniwala siya na ito ay magbibigay daan sa paaralan na itoon ang mga mapagkukunan nito sa pag-aalaga ng isang maliit na bilang ng mga elite na mandirigma na talagang may kalooban na lumaban, sa halip na mag-aksaya ng oras sa mga walang motibo na mga talunan. Ang panukala ay nagdudulot ng kaguluhan sa buong Nanwo, at ang punong guro ay nakakagulat na sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay idineklara ni Wang Ji ang mga alituntunin ng mock battle, na kasing simple ng mananatili ang mananalo, ang matatalo ay aalis, at ang huling nakatayo ay idedeklarang panalo. Nang may tensyon sa hangin, nagsimula ang laban habang ang ikatlong taong estudyante ng Nanwo na si Chan Ping ay humakbang laban sa unang taon ng Mowo na si Zhao Li. Gayunpaman, ang laban ay naging madali para kay Zhao Li dahil walang kahirap-hirap niyang sinisiguro ang panalo. Pinili na hindi na pumunta sa isa pang round, bumaba siya, at si Fang Ping ay naghanda para sa ikalawang laban, tinupad ang kanyang pangako kay Senior Wang Ji. Sa sandaling umakyat si Fang Ping sa entablado, isang alon ng kaguluhan ang sumabog sa buong Nanwo, na may mga estudyanteng naghihiyawan na hindi makapaniwala, nagtataka kung paano nagtagumpay ang taong ito na mag-level up ng napakabilis. Para harapin siya, pumasok si Larkin. Kaagad siyang pinukaw ni Fang Ping sa pamamagitan ng pagbibiro na ang ibig sabihin ng pangalan niya ay bulok na dahon ng gulay, na dahilan para sumugod si Larkin sa ating bida sa galit. Nagiging agresibo siya, ngunit walang kahirap-hirap na pinaglaruan siya ni Fang Ping. At kapag tinutuya siya nito sa pagtakbo na parang nakakatakot na pusa, binabaligtad niya ang script at pinatumba siya sa entablado, na pinipilit siyang tumakas at sumuko. Sumunod ay pumasok sa arena ang isang gray-haired guy, ngunit bago pa man siya makapagpakilala, pinabagsak na siya ni Fang Ping, sinabing hindi siya nag-abala sa pag-alala sa mga mahihina. Matatapos ang laban na iyon sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay pumasok ang isang bagong challenger, na nag-aapoy sa matengkad na pulang apoy. Inamin ni Fang Ping na ang taong ito ay mukhang isang angkop na kalaban at itinapon ang kanyang sandata sa isang tabi, na kamao lang ang gagamitin. Ang kanyang mga kamao ay nagsisimulang dumudugo sa bawat hampas, ngunit ang kalaban ay halos hindi natitinag, nanginginig lamang sa epekto. Sa pagkakataong ito, talagang magtatagal ang labanan, at dahil naglalaro si Fang Ping sa buong panahon, nahuli siya sa isang masikip na lugar. Inatake siya ng maapoy na pamamaraan ng kabayo ng kanyang kalaban, na iniwan ang ating bidang lalaki na na-corner na halos walang silid upang gumalaw. Hinawakan ni Fang Ping ang tama at tuluyang sumabog, na parang nasunog na mga dumi, ngunit bumangon pa rin at sinugod ang kanyang kaaway, na nagpako sa kanya ng suntok sa bituka. Nagiging desperado, ibinabato niya ang bawat pag-atake na alam niya sa ligaw na galit habang patuloy silang nakikipagpalitan ng mga atake. Nagsisimulang mag-alala ang lahat, at pagkatapos ay pinakawala ng dalawa ang lahat ng kanilang lakas at nagsasalpukan ng mga kamao ng napakalakas na ang karamihan ay napangiwi. Nang mukhang handa na silang huminto, naubusan na ng lakas si Fang Ping, kaya't paulit-ulit niyang isinubsob ang ulo sa bungo ng kalaban at tinapos siya na parang asong masugid. Pagkatapos ay sumigaw siya para sa susunod na talunan upang labanan ito. Pumasok si Wang Ji at sinabi sa kanya na sapat na ang kanyang ginawa,
Pagkatapos ay sumigaw sa karamihan, nagtatanong kung may manggahas na hominin siya. Kapag walang sumasagot, tinatawag niyang kasuklam-suklam na mahihina sila at sinabihan silang bawiin ang kanilang karangalan sa pamamagitan ng pagdurog sa mowo, na nagpapainis sa mga tao tulad ng plinano ni Wang Ji. Kinabukasan sa paaralan, pumasok si Fang Ping sa gusali ng pagsasanay. Sinabihan siya ni Teacher Lucia na magkita sa kung saan nakita niyang nagsasanay si Ken Fang sa lugar kasama ang isang lalaki, at itinapon ang isa sa kisame na parang baseball. Ang isang NPC sa paligid ng antas ni Fang Ping ay hinamon si Ken Fang, na nagpapakita ng kapangyarihan ng ikatlong ranggo, na hindi natitinag kahit na sa pamamagitan ng mga sipa sa kanyang balls asset sa ibaba. Pagkatapos magpakitang gilas, nakita ni Ken Fang si Fang Ping at sinabi sa huling lalaking nakatayo na ang kanyang paboritong junior ay lalaban sa kanyang lugar. Ngunit inilunsad siya ng gurong si Lucia sa dingding gamit ang isang brutal na suntok para sa pagwasak sa ari-arian ng paaralan. Sinabihan niya si Fang Ping na sumunod at tuluyang hindi pinansin ang kalahating sawi na matalas na lalaki. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag niya ang mga pasilidad ng pagsasanay para sa mga tagumpay, at sa loob ng waiting room, ibinahagi niya kung paanong ang mga mandirigmang pangatlong ranggo tulad niya ay karaniwang titanium sa lahat ng dako na may utak. Upang maabot ang antas na iyon, kailangan ni Fang Ping na pinuhin hindi lamang ang kanyang mga buto kundi ang bawat pulgada ng kanyang katawan upang makuha ang uri ng nakakabaliw na kapangyarihan ng ikatlong ranggo, na hahayaan siyang mag-on-shot ng isang katulad ni Wang Ji. Dahil dyan, diretsyong tinignan ng taong nasa counter si Fang Ping sa lahat ng kanyang puntos na walang puwang para makipagtawaran. Tumungo si Fang Ping sa training room at pagkaupo, tumutok siya na parang Nazapian, at kumikinang ang kanyang mga mata na parang Superman habang bumababa ang kanyang mga vitality point, at isang napakalakas na aura ang pumapalibot sa kanya tulad ng isang avatar. Dahil dito, natigilan si Lucia nang mapagtanto niyang maaaring isa na talaga siyang master sa hinaharap. Ang kanyang mga meridian ay pumutok ng napakabilis na maging si Fang Ping ay nagulat sa kanyang biglaang paglakas. Sinabi niya na ang kanyang enerhiya ay malaki at humihingi sa kanyang tagapagturo ng ilan sa mga magagandang table tasks, ngunit sinabi niya sa kanya na patuloy na mangarap. Nang gabing iyon, naging balisa ang matandang geyser dahil hindi pa rin bumabalik si Bai at ang iba pa mula sa kanilang lihim na misyon sa ilalim ng lupa. Sa lalong madaling panahon, kailangan nilang maging clear. Nagpa siya ang punong guro na ipadala ang lahat ng mga mandirigma sa pangalawang ranggo, tahimik na nag-iisip kung magtatapos na ang mapayapang mga araw ng sangkatauhan. Samantala, tumungo si Fang Ping sa kanyang unang klase sa ilalim ng lupa, nang biglang tumawag si Yansky at nagtanong kung nakita niya ang kanyang gurong si Bai. Pagkatapos, may nag-announce na nakarating na sa South Gate ang mga survivors. 2 truck ang dahan-daang pumapasok, at sinimulan ng mga NARS ang pagbababa ng mga walang buhay na katawan sa matinding katahimikan. Sa wakas ay nakita ni Yansky ang kanyang tagapagturo at ngumiti hanggang sa napagtanto niyang ang natitira na lang ay isang punit-punit na kamiseta na basang dugo kung saan naroon ang kanyang kaliwang braso. Habang ang mga estudyante ay nakatayong naninigas sa nangyari, ang matanda at ilan pang master ay dumapo pababa mula sa itaas. Medyo malungkot ang itsura niya pero pilit pa ring pinapagaan ang mood, sabi na ang pagkauwi lang dito ay sapat na. Bumaling si Bai kay Lucia at hiniling sa kanya na kunin ang pagsasanay ni Yansky, na nagpaluha sa kawawang babae habang tinanong niya kung ayaw na siyang turuan ng kanyang master. Malumanay na ipinaliwanag ni Lucia na si Bai ay dumanas ng malubhang panloob na pinsala at kakailanganin ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon upang makabawi. Sa sandaling iyon, ang isa pang lalaki ay bumaba sa bus at nag-anunsyo na ang Lanceway Underground Forces ay naghimagsik, na nagdulot sa kanila ng buhay ng 6 na mahalagang master. Humakbang pasulong ang matanda, inutusan siyang ayusin ang mga wastong libing at alaga ang mabuti ang mga pamilya ng bayani. Habang pinagmamasdan ang lahat ng ito, tuluyang nabalisa si Fang Ping at nagtataka kung ano ang negosyong ito sa ilalim ng lupa at kung ano nga ba ang mga sikreto ng tinatawag na lugar na ito. Sa pag-usad ng kwento, nagtitipon-tipon ang lahat sa harap ng libingan ng mga makapangyarihang bayani na binawian ng buhay para sa marangal na layunin, at itinaas ang kanilang mga siko bilang pagpupugay bago lumuha. Kinabukasan, itinuro ng babaeng tagapagturo sa mga estudyante ang lahat ng kinakailangang detalye tungkol sa mga kuweba sa ilalim ng lupa.
Ipinaliwanag niya na ang unang dokumentadong pasukan sa mga kuweba ay natuklasan mga 800 taon na ang nakalilipas nang tumama ang isang malakas na lindol sa Sishen at bumukas ang lupa, na nagdulot ng malawakang pagkasawi. Ibinunyag ng Chronicles of Origin na ang unang portal ay nagbukas ng hindi sinasadya, at pinahintulutan ang mga nilalang sa ilalim ng lupa na malaman ang tungkol sa mundo sa itaas na may mga kapangyarihan na higit sa 1/9 na ranggo na mandirigma at lumalampas sa mga kakayahan ng tao. Tinanong ni Fang Ping ang guro kung bakit hindi sila basta-basta makakadaan sa gateway, at sinabi niya sa kanya na ang pagsira sa spatial isolation ay magkakaroon ng matinding gastos. Bagamat ipinahihiwatig ng kamakailang pananaliksik na ang paghihiwalay ay patuloy na humihina mula nang magpakita ang unang portal, idinagdag niya na kasalukuyang may 22 na mga gateway na hindi magkakaugnay at ang karagdagang impormasyon ay nananatiling hindi maaabot, habang binabanggit din na ang bilang ng mga nilalang sa ilalim ng lupa ay higit na nakahihigit sa bilang ng sangkatauhan at ang lugar ay nagtataglay ng matinding mahahalagang mapagkukunan. Pagkatapos ng klase, nilapitan muli ni Bai si Master Lucia, nakikiusap sa kanya na kunin si Yansky bilang kanyang estudyante. Saglit na nag-alinlangan si Lucia ngunit kalaunan ay pumayag na bigyan ng pagkakataon ang babae, pagkatapos ay malumanay na hiniling si Bai na umalis dahil sa kanyang humihinang kalusugan. Habang lumalayo si Bai, lumingon si Lucia kay Yansky, na inakusahan siyang nag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Lumapit si Fang Ping para ipagtanggol siya, ngunit sa halip ay ibinauling ni Lucia ang kanyang atensyon sa kanya, nagtatanong kung bakit 6 na barya pa lang ang ginawa niya sa ngayon. Pinaluhan ni Fang Ping ang kanyang sarili sa pinakamahusay na pag-acting, na sinasabing ang kanyang pamilya ay masyadong matanda at siya ay lubos na umaasa sa mga baryang iyon upang umunlad. Nang marinig iyon, lumambot si Lucia at nag-alok sa kanya ng ilang mapagkukunan bago iabot sa kanya ang isang scroll. Sinabi niya sa kanya na maghintay sa pasukan ng Southern District at ipasa ito sa isang matandang lalaki na may puting buhok na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Hiniling din niya kay Fang Ping na sabihin sa lalaki na mahal pa rin siya ng kanyang anak at dapat manatili sa tabi niya. Sa sandaling nangako si Fang Ping ng sapat na mapagkukunan upang makaramdam ng yaman, dumiretso siya sa tindero, buong pagmamalaki na ipinagmamalaki na mayroon na siyang mahigit 1,000 kredito. Humihingi siya ng pangatlong gradong tableta para sa sigla na may pinakamagandang kalidad bilang kapalit. Mabilis na nalaman ng matandang namamahala sa shop na si Lucia ang nagbigay sa kanya ng ganoong karaming puntos, at nang mausisa niyang tanungin kung ano ang dapat gawin ni Fang Ping para sa kanila, masayang ibinigay ni Fang Ping ang scroll. Ang matandang lalaki ay tumingin at bumulong-bulong na ang taong binanggit ay hindi lamang ang kanyang tagapagturo, kundi pati na rin ang kanyang sinumpaang kaaway, walang iba kundi ang Panginoon ng 9 na kaharian sa kuweba ng Modo. Natigilan si Fang Ping, napagtanto na siya ay nilalaro na parang clown. Pagsapit ng gabi, yumuyuko si Fang Ping sa mga palumpong kasama ang kanyang mga kaibigan nang may makita silang paggalaw malapit sa pasukan. Hinala ni Fang Ping na ang tao ay maaaring ama ng kanyang mentor, at nang magpakita ang may mahabang puting buhok, humakbang si Fakhan at iniabot sa kanya ang sulat, na sinasabing namimiss siya ni Lucia. Tumangala ang lalaki at humihingi ng kumpirmasyon, kaya lumabas ang ating bida mula sa pagtatago at walang sabi-sabing tumango. Pinalipad ng maputing buhok na lalaki si Fang Ping gamit ang isang pitik at naglaho kaagad, naiwan si Fakhan na nagyelo, sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Fakhan kay Fang Ping na ang lalaking nakalaban niya kagabi ay walang iba kundi ang Snake King, si Wakosan, na nasa ika-47 na pwesto at ang vice principal ng MOO. Inalis niya ang kalituhan, sinabing ang lalaki ay hindi ang ama ni Lucia, kundi ang kanyang asawa, at mayroon pa silang anak na babae. Idinagdag ni Fakhan na, ayon sa kanyang ama, minsang kinaladkad ni Principal Wakosan ang kanyang anak na babae sa isang underground mission at nauwi sa pagkawala nito, pinilit na panoorin ng walang magawa habang siya ay nasawi. Maya-maya, habang si Fang Ping ay malalim sa pagsasanay, dumating ang kanyang mentor at ang vice principal sa lugar. Ang Snake King ay malapit na nagmamasid sa kanyang sorpresa kapag ginamit ni Fang Ping ang kanyang mental na enerhiya upang makuha ang mga particle ng enerhiya, isang bagay na karaniwang magagawa lamang ng mga 6 na antas na mandirigma, kahit na si Fang Ping ay nasa ika-3 antas lamang.
Nang makita ang mahimalang pagpapakitang ito, mabilis na napagtanto ng mga mentor na ang kanilang estudyante ay isa sa mga bihira, makapangyarihang mutated na mandirigma. Nang matapos siya, masayang ibinalita ni Fang Ping na naabot na niya ang rurok ng ikatlong baitang, na nakuha ang pag-aproba ng kanyang master. Sinabi niya sa kanya na bumalik mamaya para maturuan niya siya ng mga advanced na diskarte. Kinabukasan, sinimulan ni Fang Ping ang isang matinding sesyon ng pagsasanay sa ilalim ni Master Lucia. Sa wakas, dumating ang malaking araw, at lahat ng mga estudyante ay naghahanda para sa kanilang pagbaba sa ilalim ng lupa. Ang kanilang mga tagapagturo at ang matandang lalaki ay nagpapakita upang makita sila, na nagbibigay sa kanila ng mga salita ng pampatibay loob at nagpapaalala sa kanila ng tungkulin at responsibilidad na kanilang dinadala sa paglalakbay na ito patungo sa pugad. Habang naghahanda silang umalis, nagpaalam sa kanila ang matanda, umaasang makita silang bumalik sa isang piraso. Pagkatapos nilang marating ang destinasyon, sinabihan ni Tangfi ang lahat na kunin ang kanilang mahahalagang gamit, at ang mga squad ay sabay-sabay na kumilos patungo sa checkpoint ng militar, kung saan ipinakita niya ang kanyang permit sa isang sundalo ng malinaw na kapantay niya. Sa pamamagitan nito, ang lahat ay tumungo sa Underground Mission Hall, kung saan ang mga mandirigma mula sa lahat ng dako ay nagtitipon upang ipagpalit ang loot para sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Pagkatapos nito, pumunta sila sa mas malaking pintuan ng halwang metal na naghihiwalay sa base mula sa ilalim ng lupa, na itinayo upang pigilan ang anumang pagkakataon ng pagsalakay. Matapos silang bigyan ng akses ng isang lalaking may piring sa mata, sinabihan niya si Fang Ping na huwag hayaan ang kanyang sarili na masawi. Ipinaliwanag ni Tangfi na pinapayagan lamang ng pinto ang isang tao na makapasok sa bawat pagkakataon. Habang papunta ang grupo sa isang silid, umakyat sila sa hagdan patungo sa isang nakakatakot na pulang vortex. Lumapit si Fang Ping dito at ipinasok ang kanyang braso, na ikinagulat ng lahat sa pamamagitan ng pagpapanggap na nasira ito bago umamin na siya ay nag-overreact. Dahil dito, galit na galit si Shomen, tinulak niya ito sa estilong Bruce Lee kick diretso sa interdimensional passage na ganap na gawa sa mga particle ng enerhiya. Habang pinag-iisipan ni Fang Ping na masipsip silang lahat, mabilis siyang binalaan ni Tangfi na mag-relax or mapapabagsak niya ang buong daanan, pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang gateway ay nagiging hindi matatag sa bawat araw na lumilipas. Kung direktang kumukonekta ang Earth sa ilalim ng lupa at hindi nila mahawakan ang linya, tapos na ang sangkatauhan. Napagtanto ni Fang Ping na mabibitag nito ang lahat na nasa loob ng walang pagkakataong makabalik, kahit ang kanilang mga katawan. At sa mabigat na pag-iisip na iyon, ang lahat ay tumungo. Sa loob, ipinakilala sila ni Tangfi sa isang pang-anim na ranggo na powerhouse ng underground, isang general na nangunguna at gumagabay sa kanila pasulong hanggang sa marating nila ang isang lugar na tinatawag na Hope City, na halos hindi kasama ng mga martial artist upang matirhan. Ipinaliwanag ni General Exard na ang Taiman City ay naglulunsad ng mga operasyong militar laban sa Hope City ng ilang beses sa isang taon, at palagi silang nasa depensiba hanggang ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, sabi niya, oras na para sa pag-asa ng lungsod na bumawi. Ang plano ay magpadala ng mga nakakalat na squad ng mga mandirigma upang alisin ang maliliit na unit ng kaaway na nakapalibot sa lugar. Binabalaan niya ang mga mag-aaral na ito ay isang tunay na labanan ng buhay at kasawian, habang nilinaw din na ang kanilang unang gawain ay upang makakuha ng isang lane ng lupain at sundin ang mga utos ng bawat salita habang nasa ilalim ng lupa. Habang iniiwan nila ang lungsod, inilalahad ni Tangfi ang malupit na katotohanan sa ilalim ng lupa, na nagpinta ng malungkot na larawan ng kung ano ang nasa unahan. Lumalagong naiinip, bigla niyang sinabi na siya ay kumukuha ng ikatlong ranggo ng mas malalim sa kanyang sarili at sinabi sa kanila na may seryosong mukha na hindi nila kayang kumilos ng dahan-dahan. Kakailanganin ng mga mag-aaral na alagaan ang kanilang sarili sa sandaling mapunta niya sila sa ilang. Ipinapangatuwiran ni Fang Ping na ito ay masyadong peligroso para sa kanyang grupo, ngunit sumagot si Tangfi na dapat siyang lumabas ng mag-isa kung siya ay nag-aalala at talagang lumaban sa halip na magmukmak lang. Ibinalik ni Fang Ping na ito ang unang beses niyang makalabas dito, ngunit pinutol siya ni Tangfi at tinanong kung bakit takot na takot ang isang third-rank warrior, at kung talagang masaya siya sa pagpapakita ng kanyang lakas sa mga mabababang kaklase habang ang kanyang mentor na si Wang Ji ay nakaharap na sa mga pang-apat na ranggo na monster sa parehong antas tulad ng isang tunay na mandirigma.
Tinatawag siya ni Tang Fi na isang malaking pagkadismaya at isang pag-aaksaya ng talento. Tumanggi siyang kilalanin, pinaalalahanan si Fang Ping na ang kanyang layunin ay paglingkuran ang sangkatauhan. Sinagot ni Fang Ping na hindi siya natatakot na ipagsapalaran ang kanyang buhay, kaya pinanggahasan siya ni Tang Fi na patunayan ito at umalis kasama ang ibang mga estudyante. Nang maglaon, habang binabalaan ng gabay ang lahat na manatiling malapit, sinabi ni Yansky na matagal na niyang hindi nakikita si Fang Ping bago nila napagtanto na matagal na siyang nawawala sa kanyang ditor. Hindi nagtagal ay nalaman ni Fang Ping na siya ay ganap na na-stranded, nang biglang lumabas ang isang naninirahan sa kuwebo mula sa mga palumpong na may sorpresang pag-atake sa istilong ninja. Inilabas niya ang kanyang sandata, ngunit ang nilalang ay umatras sa matataas na damo, nananatiling matalim. Si Fang Ping ay tumutuon sa kanyang paligid at naglunsad ng enerhiya na agad na umatake dito. Nagulat siya sa hitsura nilang tao at tinitingnan ang dogtag nito, na may tatak ng Time and City, pagkatapos ay kumuha ng energy stone mula sa bangkay habang siya ay umatras. Isang trio ng mga mandirigma ang nagpakita upang suriin ang katawan, ngunit nang bahagyang ikiling ng isa ang kanyang ulo sa direksyon ni Fang Ping, napagtanto niyang nalaman niyang andon siya. Habang umaarangkada ang mga mandirigma kay Fang Ping gamit ang mga sandata, kumikilos ang ating bida at naglulunsad ng isang pag-atake na agad na napalihis. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, tumakbo siya sa kabilang direksyon, na parang unggoy sa mga puno. Hinabol siya ng tatlo, at kahit na sinubukang hampasin ni Fang Ping sa himpapawid, wala sa kanyang mga pag-atake ang damapo. Napagtatanto na hindi ito mapuputol ng opensa, inilalabas niya ang kanyang enerhiya sa kanyang mga binti upang palakasin ang kanyang bilis at liksi. Habang si Fang Ping ay abala sa pagtakas sa uhaw sa dugo na trio, ang Din at ang iba ay nag-aalala na baka siya ay gumala ng napakalayo, na nagpapalubha sa misyon. Sa kabutihang palad, nagawa ni Fang Ping na alagaan ang tatlo, ngunit nang malapit na siyang malagutan ng hininga, isang napakalaking fox na may balat ng leopard at isang kumikinang na gininto ang katawan na kilala bilang King of Kanangli ng humarang sa kanyang dinaraanan. Bago pa makapag-react si Fang Ping, sinubukan ng tatlo na tumalon sa kanya mula sa itaas, umaasang mahuli siya sa kawalan. Ngunit sa sandaling makita nila ang Zoro, sinubukan nilang tumakas, para lamang sipsipin ng Tusong Li ng bawat huling bit ng kanilang enerhiya na tuyo, na itinuon ang kanyang gutom na titig sa ating bida bilang kanyang susunod na masarap na merienda. Habang humahakbang pasulong ang Tusong Zoro, nagsimulang mag-isip si Fang Ping kung ito na ba ang katapusan niya, ngunit sa hindi inaasahan, sinisinghot-singhot lang siya ng halimaw. Mabilis na napagtanto ni Fang Ping na malamang na naamoy nito ang amoy ng berdeng bato na daladala niya, at sa desperadong hakbang upang iligtas ang sariling balat, itinapon niya ito nang hindi nag-iisip ng dalawang beses. Tila mahuhulog ang fox dito at nilagok ang napakamahal na batong iyon. Ngunit nang magsimulang isipin ni Fang Ping na nahila niya ang isa sa halimaw, tinitigan siya nito at sinimulan siyang tunawin sa isang nakakatakot na bilis. Samantala, ang Din ng paaralan ay tumitingin sa paligid ng kagubatan, umaasa na si Fang Ping ay hindi nakagawa ng isang bagay na kasing walang isip ng pagpasok sa lungga ng fox, dahil alam niya ang panganib nito at napagtanto na ang tusong nilalang na ito ay halos nakakapasok na sa ikawalong baitang, na gagawin itong isang ganap na bangungot na harapin. Sa sandaling iyon, ang fox ay biglang huminto sa pagsipsip ng mas maraming enerhiya, at casual na tumalikod upang humiga sa kanyang karaniwang tinutulugan pagkatapos na mag-aksaya ng napakaraming 14 na milyong martial art point at maubos ang bawat batong enerhiya na mayroon siya. Si Fang Ping ay tumakas mula sa lugar, nangako sa Fox King na babalik siya na may dalang mas masarap na pagkain tulad ng mga mandirigmang iyon. Nang siya ay tumalon palabas ng teritoryo, tumatawa na parang baliw tungkol sa kung paano siya aktwal na nakaligtas, 4 na mandirigma ang nagpakita sa kanyang harapan. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, hinikayat sila ng ating bida patungo sa fox, at sa sandaling sinipsip ng halimaw ang kanyang sariwang bagong merienda, muling umalis si Fang Ping sa isa pang nakatutuwang pagtakas. Maya-maya, nakatagpo si Fang Ping sa isang ganap na magkakaibang grupo ng mga mandirigma na hindi kamukha ng mga nauna. Nang makita niya ang totem na dala nila, may kakaibang pamilyar dito, at nagsimula siyang mag-isip kung plano nilang salakayin ang Hope City. Sa pagpapasya na kailangan niyang bigyan ng babala ang lungsod ng mabilis, nagpasya si Fang Ping na magmadaling bumalik, ngunit ang tanging paraan upang makalabas ay sa mismong lupain ng King Fox.
Nang malaman niya ito, bumalik siya sa kinaroroonan ng halimaw at nalaman niyang tapos na itong magmeryenda sa lahat ng mga sundalo. Napagtantong wala na siyang magagawa, nakatayo lang si Fang Ping doon, hinahayaan ang hayop na maubos muli ang kanyang enerhiya. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, nakita niya ang isang gauntlet na nakalatag malapit sa isa sa mga mandirigma at ipinakita ito sa King Fox, nagtatanong kung maaari niya itong kunin upang makakuha siya ng mas maraming pagkain para sa kanya. Sa kanyang sorpresa, binibigyan siya ng item ng higit sa 6 na milyong puntos, at nagsimula siyang mag-isip kung ang pagkolekta ng higit pa sa mga ito ay maaaring mag-level up sa kanyang sistema. Sa pag-aproba ng Fox King, muling umalis si Fang Ping. Sa oras na ito, halos ginawa na ni Fang Ping ang makapangyarihang hayop na ito sa sarili niyang personal cheat code. Matapos makuha ang sapat na loot mula sa lahat ng mga nahulog na mandirigma, muli siyang lumabas, handa na para sa susunod na hakbang. Samantala, dumating si Lucia at nalaman niyang nawawala ang kanyang mag-aaral. Ngunit bago siya makapag-react ng sobra, sinabi sa kanya ni Tang Fi na ang tunay na prioridad sa ngayon ay ang pagharap sa lungsod ng Taiman. Nang magsimulang uminit ang pagtatalo, biglang nakita ng lahat ang ating bida lalaki na parang baliw na tumatakbo patungo sa kanila, at agad na nagliwanag sa kanyang pagbabalik. Si Fang Ping ay sumisigaw ng tulong habang tumatakbo dahil nasa likuran niya ang mga mandirigmang iyon. Walang pag-aaksaya ng oras, tumalon si Tang Fi at iniligtas ang ating bida sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang sarili sa pakikipaglaban sa mga mandirigma sa ikalimang antas. Ang lider ng grupo, na napagtatanto na walang siyang laban, ay nagpa siya na gamitin ang kanyang mga underling bilang pain at tumakbo para dito. Ngunit mabilis siyang hinabol ni Tang Fi, naabutan at pinahirapan bago siya hinayaang umalis na may ilang sira na buto. Habang naghihintay ang lahat, sa wakas ay nagpakita si Fang Ping, hawak ang mga medalya ng Cavern Warrior sa kanyang kamay at buong pagmamalaki na sumisigaw na hindi niya ginulo ang misyon at nagawa pa niyang pumaslang ng isang peak 5th-tier warrior. Nalaman ni Lucia na ang kanyang estudyante ay ipinadala sa isang misyon at nagalit sa dean. Pero nang makita niyang ligtas ang kanyang estudyante na nakatayo doon, hindi niya maiwasang mapangiti. Sinimulan ng mga kasundaluhang lalaki sa paligid ang pagbigkas ng pangalan ni Fang Ping, at ganoon na nga, tila opisyal na naging kilala ang ating bida. Nang maglaon sa araw na iyon, habang ginagamot si Fang Ping, pinagalitan siya ni Lucia sa paglalagay ng kanyang buhay sa linya ng ganoon, ngunit mabilis na binago ni Fang Ping ang paksa at sinimulang sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang nakita habang tumatakas, at idinagdag na mayroon siyang pakiramdam na ang Fate City ay maaring nasa malubhang panganib. Nang marinig ito ng mga nakakataas, hindi sila nag-aksaya ng isang segundo at nagmamadaling umalis upang ihanda ang mga panlaban. Nang maglaon, ang mga sundalo mula sa kabilang base ay nagtitipon habang ang mga guro ay nag-uusap tungkol sa kung gaano sila nalalamangan, at na ang matandang punong guro ay hindi papasok sa oras na ito dahil ang kanyang gininto ang katawan ay halos walang natitira dito. Ang paggamit nito ngayon ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay. Bumalik sa infirmary, sinabi ni Shumi kay Fang Ping na makikipagdigma sila sa underground na hukbo, at nagbabago ang mood habang nagiging seryoso ang lahat. Hanggang sa sumabad si Fakhan, na nagsasabing ito ang perpektong gawain para mag-level up na hindi tulad ng dati, na agad na nagpapasigla sa iba. Ngunit sinabihan si Fang Ping ng gurong si Lucia na magpahinga dahil nasugatan siya, at nagsabi si Fakhan na dapat niyang ihinto ang pagsesolo sa spotlight na parang isang pagpapakitang gilas. Sinabi ni Fang Ping na hindi siya uupo dahil alam niyang maaari niyang mawala ang lahat sa isang iglap. Inamin niya na natatakot siyang masawi, ngunit mas malala ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan, at mag-iisang ibababa niya ang 2 lungsod kung kailangan niya. Pagkatapos ay ibinalik siya ni Teacher Lucia sa realidad, na nagpapaalala sa kanya na ang lugar ay gumagapang kasama ang ika-8 at ika-9 na ranggo na halimaw mula sa kailaliman. Gayunpaman, humingi si Fang Ping kay Yansky ng ilang rejuvenating na table task at kinain ang mga ito na parang wala lang. Habang binabalaan siya ni Fakhan na may gagawin siyang malalaking gawain, inihahanda ni Fang Ping ang kanyang sira-sirang armas. Ang kapitan ay nagpakita at iniabot sa kanya ang isang B-grade crescent blade na nakuha mula sa isa sa mga kaaway na kanyang pinabagsak. Sa pamamagitan nito, lahat ay naghahanda sa mga sariwang kagamitan tulad ng pagsisimula ng mga reinforcement sa pamamagitan ng portal.
Kasabay nito, napagtanto ni Fang Ping na ang pinsalang natamo niya ay lampas na sa paggaling, kaya ang tanging dapat niyang gawin ay itulak ng diretso ang sarili sa pangwalong ranggo na gininto ang katawan tulad ng punong guro, kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataon sa laban na ito, na pinalakas ng pag-iisip na iyon, nagkulong siya sa kanyang layunin na abutin ang kanyang senior na si Wang Ji pagkatapos ng pambihirang tagumpay. Mamaya sa meeting room, ipinagmamalaki ni Ken Fang ang pagiging isa sa dalawang third ranker na tinawag para tumulong, at nagsimula ang briefing kung saan ipinapaliwanag ni Tang Fi kung sino ang kanilang target. Nang sabihin ni Zhao Li na hindi lang siya basta tatayo, pinatahimik siya ng malaking tao, na sinasabing kahit ang kanyang kapangyarihan ay hindi mahalaga sa labanang ito at ang digmaan ay hindi isang palaruan, kaya kailangan nilang lahat na sundin ang kanilang mga utos sa liham. Pagkatapos ay naglabas ang mga sundalo ng dalawang trunks ng puno ng mga batong nagpapanumbalak ng enerhiya, ngunit hindi nagtagal, isang warhorn ang tumunog, at napilitan silang umalis sa larangan ng digmaan. Ang mga mandirigma sa kuweba ay nakakalat na at handang mag-atake anumang oras. Ipinahayag ng general na oras na upang bumalik ang sangkatauhan, at lahat ay naghanda sa kanilang mga bato ng enerhiya upang lumakas habang sumasabog ang isang napakalaking labanan sa himpapawid, bawat manlalaban ay papasok ng lahat habang ang mga kitakot-takot na tao sa kuweba ay gumagapang sa mga dingding, na tila mga maliliit na titan ng kariton. Sumabak sa aksyon sina Xiaomin at Zhao Li at sabay na ipinakita ang resulta ng kanilang pagsasanay. Si Yansky at ang kanyang gurong si Bai ay magkatabing naglalaban na parang isang dynamic na duo, habang pinatutunayan ni na Fang Ping at Fakhan na pareho silang kahanga-hanga, umaangat bilang tunay na dream team, na tinataboy ang kalaban. Pinasabog ng dalawa ang kayag ng mga taong kuweba na parang wala lang hanggang sa biglang tambangan sila ng isang pang-apat na ranggo na NPC. Ngunit bago ito maka-atake, pumasok si Ken Fang na may nakakatakot na ngiti, na sinasabi sa kalaban na pumili ng sarili nitong laki. Pagkatapos, pumasok siya ng husto hanggang sa tuluyan na itong magdesisyon na magseryoso. Nang subukan ng mandirigma na lumaban, casual na itinapon ni Ken Fang ang kanyang espada sa kalangitan at sinuntok ang kalaban papunta rito, pinalipad ito ng diretso sa nahulog na talim na malupit na tumusok dito. Pagkatapos nito, inihanda ng mga sundalo ang sandata at naglulunsad ng malalaking bolts para puksain ang maliliit na kalaban at mga supply ng kalaban, habang ang mga instructor ay madaling pinuputol ang mga mandirigmang nasa gitnang ranggo. Itinulak nito ang general ng kaaway sa gilid, at sinusugod niya ng diretsyo si Wakosan, na nag-iiwan sa lahat na hindi sigurado kung ano ang gagawin habang ang kanilang mga nangungunang manlalaban ay nagpupumilit na humawak sa kanilang laban-laban sa mga kaaway na may malinaw na bentahe sa ranggo. Habang tinitimbang ng kapitan ang kanyang mga opsyon, may naghahanda gamit ang kanya ng enerhiya, ngunit agad siyang isinara, dahil ang pagpapaputok nito kahit isang beses ay susunog sa milyon-milyon, kaya iniisip niyang ito na ang katapusan ng Hope City. Doon ay nakita ni Fang Ping ang general ng kaaway na ganap na dinaig si Wakosan, at isa-isa, ang pinakamalakas na simula ng sangkatauhan ay bumagsak na parang langaw. Sinubukan niyang tumalon, ngunit sinabihan siya ni Ken Fang na mag-relax, dahil magiging giniling na karne sila sa kanilang mababang antas ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang malakas na blast na diretsyo para kay gurong si Lucia, ngunit naligtas siya sa huling segundo sa pamamagitan ng isang sorpresang pag-atake na lumabas na mula sa dating punong guro at sa kanyang squad ng mga Thunders. Pagkatapos nito, si Hanzo at ang mga miyembro mula sa paligsahan ay nagpakita din. Pagkatapos ng isang mabilis na palitan, ang mga matatanda ay humarap upang harapin ang kaaway na general at ang kanyang mga goons ng may estilo. Ang mga mag-aaral ay nagpupuyos na sumama sa laban at sumugod sa kanilang kalaban. Habang ang prinsipal ay pumutol sa kanyang braso na parang wala lang at iniinsulto ang ina ng Beastman sa pagiging hindi kaaya-aya, ang galit na kaaway ay nagbuo ng isa pang braso at gumanti sa pamamagitan ng paghiwa sa mga tirentas ng matanda. Pagkatapos ay nagpaputok ito ng sunod-sunod na mga pagsabog sa buong larangan ng digmaan, na tumapos ng ilang mga kawal sa ibaba at napagtanto sa punong guro na habang tumatagal ito, tataas ang bilang ng mga nasasawi sa sangkatauhan. Sa kagustuhang protektahan ang nakababatang henerasyon, ang matanda ay nag-transform sa Ultra Instinct Mode, ang kanyang ginintoang aura ay kumikinang na mas maliwanag kaysa dati habang nakikipag-away siya sa isang malakas na kaaway na general.
Bago pa man maglunsad ang Beastman sa hangin at ilunsad ang kanyang ultimate move diretso sa kanya, ang matanda ay nananatiling kalmado kaysa dati at sinabing hindi siya nag-transform sa isang gintong katawan para lamang masawi ng tahimik. Pagkatapos ay diretso siyang sumugod at pinakawalan ang lahat ng kanyang natitirang enerhiya sa isang huling apoy ng kaluwalhatian na pumawi sa halos kalahati ng puwersa ng kaaway sa pagsabog, na pinipilit na umatras ang mga mandirigma sa kuweba. Natahimik ang lahat dahil ito na ang huling makikita nilang makikipaglaban ng matindi ang matanda.